Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 671 hanggang 700. Ang dakilang security guard. Kabanata 671 Little Swan Emily Wolf. Nawalan ang Tian Yuan sect ng 13 gold core experts sa isang insidente, at maging ang buhay o kamatayan ng panganay na anak ng sect leader ay nanatiling hindi tiyak. Kaya naman, maging ito man ay sa panlabas na tarangkahan o sa panloob na tarangkahan, lahat ng mga disipulo ay lubos na maingat at nanginginig sa takot, nag-aalala na ang anumang pagkakamali sa oras na ito ay maaaring magdulot ng galit sa mga nakatataas. Nang gabing bumalik si Yusuf Zok sa panlabas na tarangkahan, mag-isa siyang pumunta sa palasyo sa labas ng pasukan ng panloob na tarangkahan, pagkatapos ay naging hindi nakikita upang magmasid at maghanap ng mga pagkakataon. Gayunpaman, sa buong gabi, may mga taong dumating at umalis mula sa panloob na gate ng palasyo, ngunit hindi siya nakahanap ng tamang oras para palihim na pumasok. Walang nagawa si Yusuf Zok kundi bumalik sa kanyang tinutuluyan dahil ang pagkawala ng matagal na panahon ay maaaring pumukaw ng hinala. Big Soybean, saan ka tumakbo buong gabi? Bilisan mo, tinatawag tayo ng Panginoon. Pagkabalik ni Yusuf Zok, agad siyang hinawakan ni Alvin Trujillo at sumugod patungo sa patio ni Hector Cook. Anong problema? Napakaaga naman at napakaapura. Naguguluhang tanong ni Yusuf Zok. Hindi ko alam. Inutusan lang tayo ng guro na magtipon sa kanyang bahay, umiling si Alvin Trujillo, at mabilis silang pumasok sa pribadong patio ni Hector Cook. Pagdating ng dalawa sa patio, maraming tao na ang nagtipon, silang lahat ay mga disipulo sa ilalim ng pangangalaga ni Hector Cook at mga kapatid ni Yusuf Zok sa pakikipaglaban, na karaniwang nakatuon sa kanilang sariling pagsasanay. Alvin Trujillo, nandito na ba ang lahat? Malakas na sigaw ni Hector Cook. Lahat ng narito, lahat ay naroroon, 78 sa kabuuan, walang kahit isa ang nawawala. Paulit-ulit na tumanggo si Alvin Trujillo. Dati, mayroong mahigit 70, ngunit ang isang paglalakbay sa Chicken Mountain ay nakasaksi sa pag-alis ng halos 20 tao. Sige, may dalawa akong anunsyo, isa ay magandang balita at ang isa ay masamang balita, sabi ni Hector Cook, sabay higop ng tsaa bago idinagdag, simulan natin sa masamang balita. Ang masamang balita ay, bilang iyong Panginoon, hindi na ako maaaring manatili sa iyo. Muling inaayos ng sekta ang mga panloob at panlabas na tarangkahan, at magsisimula na akong magsanay sa Tian Yuan Hall. Kaya, mula ngayon, hindi na tayo magkikita pa. Ano? Magsasanay ba ang master sa Tian Yuan Hall? Magandang balita iyan. Binabati kita, guro, magaling guro. Agad na papuri ni Alvin Trujillo, na nakatayo sa unahan. Anong pakinabang yan? Alam ko ang sarili kong kakayahan. Kahit na sumali na ako sa Tian Yuan Hall, hindi pa rin garantisado na mamumukod tangi ako. Nag-aalala lang ako na may one kayong lahat. Nagkunwari si Hector Cook, na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagpakita rin ng malungkot na mukha ang mga disipulo, ngunit syempre, karamihan sa kanila ay nakapasok sa pamamagitan ng mga lihim na transaksyon, ang kanilang mga ekspresyon ay pakunwari, habang sa loob ay talagang nasisiyahan sila. Dahil mahal na mahal ninyo ako, sasabihin ko sa inyo ang magandang balita, natampal ni Hector Cook ang kanyang mga labi, alam na alam niyang wala talagang anumang pagkagusto sa kanya ang mga disipulong ito, tanging interes lamang sa mga benepisyo. Inutusan ako ng Inner Gate na magrekomenda ng ilang tao para sa Inner Gate training, anuman ang kanilang antas ng cultivation. Pagkatapos makapasok sa panloob na gate, sasailalim sila sa closed door training, natatanggap ng pang-araw-araw na mga tagubilin mula sa iba't ibang mga guro. Kaya, mayroon akong ilang mga bakanteng pwesto dito. Ilang mga pwesto, pero hindi ko pa lubos na napagdesisyonan kung sino ang irerekomende ko. Nang marinig ang mga salita ni Hector Cook, namula ang mga mata ng lahat, napagtanto nilang maaaring may pagkakataon na silang makapasok sa panloob na gate.
Siyempre, naunawaan din nila ang kanyang ipinahiwatig na mensahe. Sige, hanggang doon na lang ang dalawang bagay na yan. Maaari na kayong maghiwalay ngayon. Mananatili pa rin ako rito ng 2 araw. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa paglilinang, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Tuturuan ko kayo ng buong puso. Pagkatapos sabihin ang mabuti at masamang balita, pinauwi na ni Hector Cook ang lahat. Ngunit ang kanyang mga salita ay may di mas ambot na kahulugan, mayroon pa siyang 2 araw. Sino mang gustong pumasok sa panloob na gate ay dapat pumunta at hanapin siya. Sabay-sabay na yumoko ang lahat at saka tumalikod para umalis, ang ilan ay nagsimulang manghiram ng pera sa isa't isa. Kung walang gold ticket, huwag mong pangarapin na marekomende ni Hector Cook. Lumabas din si Yusuf Zoc ng patio, ngunit pagkatapos lumiko palabas, umikot siya pabalik. Hindi pa umaalis si Alvin Trujillo, nakatayo siya sa labas ng patio. Nandito ka ba, malaking soybean? Natatawang sabi ni Alvin Trujillo. Mayroon akong problema sa cultivation na gusto kong itanong sa master. Sabi ni Yusuf Zoc, sabay putol sa sasabihin. Teka, may pumasok lang, pero sabihin mo nga sa akin, ilang gold ticket ang meron ka. Tingnan natin kung tatanggapin ka ng amo. Natatakot akong hindi na sapat ang napakakaunti ngayon. Bulong ni Alvin Trujillo. Sapat na ba ang 1,000,000 ginto? Tugon ni Yusuf Zoc. Huminga ng malalim si Alvin Trujillo at saka tumanggo ng malakas, tama na, talagang tama na. Sabay tayong papasok mamaya, pumayag na ang Panginoon na dalhin ako sa panloob na sekta. Haha, ang galing naman. Tumawa ng malakas si Yusuf Zoc. Habang nag-uusap sila, lumabas ang isang nakatatandang disipulo na nakangiti ng abot-tainga. Guro, may tanong po sa inyo si Bryson Campbell tungkol sa cultivation. Sigaw ni Alvin Trujillo mula sa labas. Magaling, mabuti ang pagiging masigasig sa pag-aaral. Tuloy ka, Campbell. Totoo, hindi pa kita nabibigyan ng kahit anong gabay noon. Mainit na sigaw ni Hector Cook, habang inaanyayahan si Yusuf Zoc sa loob. Lumapit si Yusuf Zoc kay Hector Cook at walang sabi-sabing kumuha ng 10 gintong tiket at inihagis ang mga ito sa mesa. Gusto kong makapasok sa panloob na sekta. Tara na, bata, ang lakas ng loob mo. Siguradong makakakuha ka ng pwesto. Maghintay para sa magandang balita. Campbell, mataas ang inaasahan ko sa iyo. Ang tuso mo naman, kalahati. Hindi maisara ni Hector Cook ang bibig dahil sa kakangiti. Nako, handa na sana siyang umalis, pero mas malaki pa ang naibulsa niyang pera. Nakagawa siya ng isang pagpatay. Mabilis na pumasok at lumabas si Yusuf Zoc ng kasing bilis din, ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 1 minuto. Paglabas niya, 3 hanggang 5 tao pa ang nagtipon sa pintuan, lahat ay naghahanap ng gabay. Si Alvin Trujillo ang responsable sa pagbabantay sa pinto. Matapos magpalitan ng kindat na parang nagmamalasakit kay Yusuf Zoc, naglakad palayo si Yusuf. Hindi bumalik si Alvin Trujillo hanggang kinabukasan ng lumiwanag ang langit. Pagpasok sa bahay at pag-inom ng isang sandok ng tubig, nagmura siya, nalinlang tayong lahat ng Hector Cook na iyon. Anong nangyari? Nagulat si Yusuf Zoc. Tiyak na hindi naman siya mapipigilan na pumasok sa panloob na sekta, di ba? Umasa siyang makakapasok. Naglabas ang sekta ng isang utos na ang lahat ng mga disipulo sa higher fetal breeding realm ng outer sect ay dapat pumasok sa inner sect para sa cultivation ngayong hapon. Ito ay isang opisyal na anunsyo ng sekta, ibig sabihin, kahit walang anumang paghihigpit o pag-aalok ng pera, nakapasok pa rin kami. Pero, hindi pinapayagan ang mga small fetal respiration o foundation establishment. Murang sabi ni Alvin Trujillo. Si Hector Cook ay isang manghihigop ng dugo, isang tunay na Maniakis. Basta makakapasok ako, wala akong pakialam sa pera. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc. Nako, naiinis lang talaga ako. Masyado siyang masama, masyadong masama. Mula kahapon ng umaga hanggang kaninang umaga, lahat ng ating mga disipulo ay nagulat sa kanya, na ang anak ng baril na iyon ay malamang nakalikom ng 10 milyong gintong tiket. Nakamit na naman niya ang jackpot. Oy, senior brother, may itatanong sana ako sa'yo, biglang sabi ni Yusuf Zoc, habang nakatingin kay Alvin Trujillo ng may pilyong ngiti.
Bagamat medyo malapit si Alvin Trujillo kay Hector Cook, hindi siya tapat at walang gaanong katapatan sa sekta. Ano iyon? Dinampot ni Alvin Trujillo ang sandok para ipagpatuloy ang pag-inom ng tubig. Ewan ko ba kung ano ang dala niya, pangatlong sandok na niya ang iniinom niya simula nang bumalik siya. Narinig mo na ba ang tungkol kay Emily Wolf? Paf, nang marinig ang tanong ni Yusuf Zoc, iniluwa ni Alvin Trujillo ang lahat ng tubig. Sa tingin mo ba kaya mong hangarin ang ganito kataas na antas? Alam ng lahat kung sino si Emily Wolf. Ang libong yin na Katanji tanging katawan, ang nangungunang kagandahan ng panloob na sekta, na kinagigiliwan mismo ng ating pinuno ng sekta. Kalahating taon na ang nakalilipas, may mga tsismis pa nga na iniisip ng sect leader na magpakasal muli, at kunin si Emily Wolf bilang asawa. Pero simula nang mawala ang anak ng pinuno ng sekta, wala nang ibang napag-uusapan patungkol dyan. Bakit mo tinatanong ang tungkol sa kanya? Ang maliit na sizni na iyan ay hindi para panoorin o kainin. Ang pagtingin lang ay kasalanan, at nakamamatay iyon. Napatikip si Alvin Trujillo ng kanyang mga labi na parang ninanamnam at ginoganita, na parang nakita niya talaga si Emily Wolf. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 672 Pagpatay sa gabi. May ilang tsismis na hindi naman lubos na walang batayan. Ang usapin kung bakit pinapaboran ng sect leader si Paisley Kirk ay malamang na totoo sa malaking bahagi. Kung hindi ito totoo, hindi ito tatalakayin ng mga disipulong ito nang may ganitong kasabikan. Damyugo ang puso ni Yusuf Zoc, dahil hindi niya alam kung si Paisley Kirk nga ba ay. Hindi na siya naglakas loob na mag-isip pa, takot na takot siya, at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kung sakaling mangyari nga iyon, kung ano ang magiging reaksyon niya, kung ano ang gagawin niya. Siyempre, ang kanyang puot para sa Tian Yuan sect ay hindi na mailalarawan ng kasing lalim ng buto. Gusto niyang mawala ang sekta, nang hindi nag-iiwan kahit isang manok o aso. Matyaga siyang naghihintay, at lalong nagiging malungkot ang kanyang ekspresyon. Sa wakas, dumating na ang hapon, at oras na para magtipon-tipon. Lahat ng mga disipulo ng Big Fetus Breath Realm, nasa maaga man o huli na yugto, ay inutusang magtipon sa pasukan ng panloob na gate. Nawala si Hector Cook, matapos makaipon ng malaking halaga ng mga gintong tiket, siya ay nakatakas. Hindi niya kailanman pinahalagahan ang pagiging isang disipulo, ang mahalaga sa kanya ay pera, pera, pera. Humigit kumulang 200 ang pumila, at pagkatapos nilang may ayos ang kanilang mga sarili, isang golden pill monk ang lumabas na may seryosong mukha at malamig na itinoon ang kanyang tingin sa mga tao. Mula ngayon, ikaw ay mapopromote bilang mga inner sect disciples ng may natatanging antas. Pagkatapos makapasok sa inner sect, bibigyan kayo ng isang araw at isang gabi para maging pamilyar sa kapaligiran at sa mga patakaran ng inner sect. Bukas ng gabi, opisyal nang magsisimula ang mahigpit na pagsasanay, aniya. 9 sa 10 sa inyo ang aalisin, ngunit ang mga hindi aalisin ay magkakaroon ng pagkakataong maging personal na disipulo ng isang elder o ng sect leader. Ayan na, lahat kayo, pumasok na. Tila nakaranas ng malaking pagkalugi ang Tian Yuan sect, kaya nagsimula na itong magbigay ng mas maraming atensyon sa paglilinang ng mga nakababatang disipulo. Dapat linangin ng isang sekta ang isang mas malakas na core na hindi lamang ang mga nangungunang miyembro. Ang lakas na ito ang pundasyon. Kung may matibay na pundasyon, ang isang sekta ay maaaring magtagal at patuloy na umunlad ng walang hanggan. Unti-unting pumasok si Yusuf Zoc at ang iba pa sa inner sect. Pinagpangkat sila ng tig-10, at dinala sa kanilang matutuluyan ng mga disipulo ng inner sect, na nagpaliwanag din kung saan sila maaaring at hindi maaaring pumunta sa inner sect. Nahiwalay si Yusuf Zoc kay Alvin Trujillo dahil nagkakagulo ang mga grupo. Siya, kasama ang 10 iba pang estranghero, ay lumipat sa parehong patio, na may eksaktong 10 maliliit na silid, isa para sa bawat tao. Mas maayos ang mga kondisyon ng pamumuhay para sa mga inner sect disciples kaysa sa outer sect, at mas malawak din ang kanilang personal na espasyo. Matapos may talaga ang mga silid at maipaliwanag ang lokasyon ng kainan, dumilim na. Hindi gumagalaw si Yusuf Zoc sa kanyang silid, hinihintay ang tuluyang paglalim ng dilim, dahil ngayong gabi kailangan niyang hanapin si Paisley Kirk. Pagkatapos ng halos 1 oras, tahimik ang inner sect,
tanging ang liwanag ng kandila lamang ang nagsisilbing ilaw mula sa mga korte at palasyo. Lumabas si Yusuf Zok sa kanyang kwarto na parang isang zombie, habol ang hininga, at nagmumukhang bangkay na naglalakad. Buong-buo siyang binalot ng kanyang telekinesis. Tumalon siya palabas ng patio, saka pumasok sa kabilang bahagi. Ang patio sa tapat ay tinitirhan din ng mga inner sect disciples, maliban sa mga ito ay mga solidifying pill practitioner. Lahat silang 10 ay nagmumuni-muni sa kani-kanilang mga silid habang nakapikit. Pumasok si Yusuf Zok at random na pumili ng kwartong papasukin. Ang kanyang napakalaking telekinesis ay bumangga sa kamalayan ng walang kamalay-malay na disipulo, at si Yusuf Zok, na may malamig na tono, ay direktang nagtanong, nasaan si Emily Wolf? Hindi ko alam, mekanikal na tugon ng lalaki, ganap na walang kamalayan sa sarili. Puff! Inabot ni Yusuf Zok ang kanyang kamay, sumubsob sa dantiyan ng lalaki na parang kumakamot, at hinayla ang kaibuturan nito, pagkatapos ay mabilis na hiniwa ang kanyang lalamunan. Paglabas ng kwarto ng lalaki, pumasok si Yusuf Zok sa susunod na kwarto, ipinagpatuloy ang kanyang pagtatanong gamit ang parehong pamamaraan ng mind control. Namumula ang mga mata niya, hindi na siya makapaghintay pa. Gayunpaman, hindi rin alam ng pangalawang taong ito kung nasaan si Paisley Kirk. Tinanggal ni Yusuf Zok ang kaibuturan ng lalaki at pinugutan ito ng ulo, pagkatapos ay lumipat sa susunod. Sa loob ng kalahating oras, lahat ng 10 sa looban ay napatay. Umalangaw-ngaw ang amoy ng dugo, ngunit ito ang inner sect, kung saan tila walang maniniwala na may magnanakaw na mga ngahas na manggulo, kaya nanatiling hindi natuklasan ang mga pagkamatay. Napakalungkot ng ekspresyon ni Yusuf Zok na halos tumulo na ang dugo, dahil wala ni isa sa 10 tao ang nakakaalam kung nasaan si Paisley Kirk, ni hindi man lang nila alam kung saan ito nakatira. Patayin mo si Luna Wolf. Nang lumabas si Yusuf Zok ng patio, lalong tumindi ang tingin niya. Isinukbit niya ang kanyang espada sa kanyang likod at gumapang patungo sa patio ni Luna Wolf. Nasa early Golden Core stage pa lang si Luna Wolf, kaya wala na siyang kalaban-laban dito ngayon, at sa makatuwid, wala nang mas mahahanap pa kundi si Luna Wolf. Tutal, siya ang nagdala kay Paisley Kirk dito, at siya ang may alam sa kinaroroonan ni Paisley. Malawak ang patio ni Luna Wolf, at minsan nang naroon si Yusuf Zok. Gayunpaman, ang Demon Cultivator na karaniwang nagbabantay sa gate ay wala kahit saan, at tila may liwanag ng kandila sa iisang silid lamang, isang silid na hindi kwarto ni Luna Wolf. Hindi naglakas loob si Yusuf Zok na bitawan ang kanyang telekinesis ng walang ingat, sa halip, tumalon siya sa likuran ng patio at biswal na siniyasat ang lahat. Total, kapag nailabas na ang telekinesis, kung mapapansin ito ng kalaban, baka sumigaw ang mga ito, at ayaw pa naman niyang gumawa ng anumang ingay. Mabilis siyang palihim na lumapit sa bintana ng silid kung saan kumikislap ang liwanag ng kandila, pinakikinggan ang mga tunog sa loob. May 2 babae sa loob, nag-uusap sa mahinang tono, tila nagrereklamo tungkol sa kanilang sinapit. Hindi niya ginulo ang 2 babae, sa halip ay humakbang pa siya ng 2 hakbang papunta sa bintana sa labas ng kwarto ni Luna Wolf, saka huminga ng malalim. Sa wakas, pinakawalan niya ang kanyang napakalaking telekinesis, nag-focus sa isang punto, at bumaba sa kama sa kwarto ni Luna Wolf. Wala siya rito. Natigilan sandali si Yusuf Zok nang suriin ang kanyang banal na sense at natuklasang walang laman ang kama, wala roon si Luna Wolf. Sus Mariosep, mura ni Yusuf Zok sa loob-loob, saka umatras ng ilang hakbang at itinutok ang kanyang telekinesis sa silid na may liwanag ng kandila. Whoosh! Binalot ng kanyang napakalaking telekinesis ang 2 babaeng tahimik na nag-uusap sa silid, at ang kanilang mga iniisip ay natigilan habang nakaupo silang tulala sa kama. Mabilis na itinulak ni Yusuf Zok ang bintana at tumalon papasok. Nasaan si Luna Wolf? Tanong niya sa malalim na boses. Pumunta siya sa St. Dragon Pavilion. Sagot ng isa sa mga babae. At paano naman si Emily Wolf? Nag-aalalang tanong ni Yusuf Zok. Matagal nang nagsanay si Junior Sister Emily sa St. Dragon Pavilion. Tila nagpahayag ng kaunting paghamak ang babaeng nagsasalita. Ang pagkakataong magsanay sa St. Dragon Pavilion ay orihinal na sa amin, ngunit ang isinumpang Emily Wolf ang pumalit sa amin. Dapat siyang mamatay, ang maliit na palaboy. Sigaw ng isa pang babae habang nakanganga ang mga ngipin. Siyempre,
Nawalan na sila ng malay, kaya anuman ang sabihin nila ay katotohanan, na nagpapakita ng mga kaisipang hindi pa nila nasabi noon. Hiniling ni Yusuf Zok na sana'y tagteren niya ang dalawang babaeng ito gamit ang kanyang espada, ngunit matyaga pa rin siyang nagtanong, ano ang nangyayari sa pagitan ni Emily Wolf at ng pinuno ng sekta. Bahagyang nanginginig ang boses ni Yusuf habang nagsasalita. Nagustuhan ng pinuno ng sekta ang munting lobo. Sayang at hindi na siya birhen, kaya isinaayos ng pinuno ng sekta, sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, na palihim na ipadala ang munting Vic sa St. Dragon Pavilion kalahating taon na ang nakalilipas. Sa loob ng pavilion, mayroong isang casting heart spring. Sinasabing ang pagsasanay sa tagsibol na iyon sa loob ng 3 taon ay kayang linisin ang lahat ng dumi at mga peklat, at maibalik pa ang sirang pagkabirhen ng isang babae. Pinapunta siya roon ng pinuno ng sekta para kunin ang kanyang purong yin, paliwanag niya. Kaya, ibig sabihin niyan ay walang ginawa sa kanya ang pinuno ng sekta. Kumabog ng malakas ang puso ni Yusuf sa pananabik. Hindi natin dapat malaman, hindi natin alam, sabay na umiling ang dalawang babae. Bigla na lang, isang malakas na kalat, ang umalangaw sa buong inner sect, tila tunog ito ng isang kampana. Habang tumutunog ang kampana, 12 ng napakalaking divine senses ang agad na bumalot sa buong inner sect. Nagising ang dalawang babae sa tunog ng kampana, na agad na tumalon at saka sumigaw ng malakas. Oo, sumigaw sila. Bagamat hindi nila maintindihan ang nangyari ng sandaling iyon, sigurado silang may humipnotismo sa kanila. Mamatay ka. Nang makita ang dalawang babaeng sumisigaw, mabilis na gumalaw ang kamay ni Yusuf Zok, at ang liwanag ng kanyang malamig na espada ay dumaan, agad na gamulong ang mga ulo ng dalawang babae. Kasabay nito, ang 12 divine senses na bumabalot sa inner sect ay mabilis na nagtagpo patungo sa lokasyong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 673 Labanan laban sa sekta ng Tianyuan. Kasabay ng isang malakas na bang, naramdaman ni Yusuf Zok ang banal na sense na bumabalot sa kanya at agad na sumugod sa bintana upang makatakas. Ayaw na niyang magtago o tumakas. Dahil wala roon si Paisley Kirk, ano pa ang saysay ng pananatili niya? Para magsanay ng walang kwentang paraan ng puso ng kanyang sekta na Tianyuan. Ngayong gabi, determinado siyang tingnan kung mapananatili siyang bihag ng sekta ng Tianyuan, at ngayong gabi, handa na siyang magpakawala ng isang masaker. Whoosh 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 whoosh, pagkabasag niya sa bintana, lumitaw ang isang dosenang pinakamahuhusay na eksperto, pinalibutan ang patio kung saan nakatira si Luna Wolf. Ang kanilang mapanlinlang na hangarin ay nakatitig kay Yusuf Zok habang lumalapag ito. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na roba ang malamig na sumukat sa kanya, at walang takot na hinampos siya gamit ang divine sense. Napakapangahas. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Michael Wolf, ang pinuno ng sekta ng Tianyuan, na ang cultivation ay tila umabot na sa yugto ng pagbabalik sa orihinal na estado. Hindi man lang mapansin ni Yusuf Zok ang anumang bakas ng cultivation sa kanya. Ang iba pang dosenang individual ay napakalakas din, at napansin ni Yusuf Zok ang ilang feather transformation cultivator sa kanila dahil nararamdaman niya ang kanilang kakaibang aura, ngunit bukod sa iilang iyon, ang aura ng iba ay higit na nakahihigit sa kahit sinong feather transformation cultivator. Mapangahas talaga, ha. Biglang humagalpak ng tawa si Yusuf Zok. Michael Wolf, sa loob ng 3 taon, puputulan ko ang ulo mo. Tungkol naman sa iba, kukunin ko sila ngayon. Kasabay ng isang swoosh, hindi na nag-aksaya ng salita si Yusuf Zok kay Michael Wolf. Sa mahinang pagtama ng kanyang daliri sa paa, ang kanyang napakalaking telekinetic energy ay nakatuon sa isang punto at direktang sumulpot sa dagat ng kamalayan ng isang cultivator sa maagang feathering stage. Nagulat ang magsasaka at nanigas sa ere. Mag-ingat ka, Lance Torres. Malakas na sigaw ni Michael Wolf, sinusubukang gamitin ang kanyang boses upang gisingin ang feather transformation cultivator na nagngangalang Lance Torres. Gayunpaman, masyadong mabilis si Yusuf Zok. Ang Mind Shuttle ay epektibong isang teleportasyon. Habang humahakbang siya papalapit, nasa harap na niya si Lance Torres, kinokontrol ang kanyang isip gamit ang telekinesis at pinipigilan ang kanyang mga iniisip. Sa isang kalabog, ang espada ni Yusuf Zok ay nahati pababa,
hiniwa ang isang feather transformation cultivator sa gitna ng kitang-kita ng lahat. Ano? Imposible. Hinahanap mo ang kamatayan, bata. Divine Realm Seal. Galit na singgal ni Michael Wolf, isang malawak na divine sense ang biglang bumuo ng isang malaking lambat at binalot si Yusuf Zok. Whoosh! Hindi pa man nabitawan ni Yusuf Zok ang kanyang espada, bigla na lang niyang naramdaman ang isang pagkakakulong, isang bakas, isang uri ng pagpipigil na bumaba sa kanya, na para bang hinihigop palabas ang hangin at pinipiga ang espasyo, dahilan para hindi siya makagalaw at manigas sa kanyang kinatatayuan. Telekinetic shock. Walang pagdadalawang isip at malinaw na hindi pamilyar sa konsepto ng takot, itinoon ni Yusuf Zok ang kanyang telekinetic energy sa isang punto at sumugod kay Michael Wolf. Boom! Sa wakas ay nakaranas ng pagtutol ang kanyang malawak na telekinetic energy, at nang bumangga ito sa kaharian ni Michael Wolf, nayanig ang lupa at nanginig ang langit, habang ang hangin sa gabi ay napuno ng tunog ng nababasag na salamin, na nakakadurog sa tainga. Laking gulat ni Yusuf Zok nang matuklasan niyang hindi maabot ng kanyang telekinetic energy si Michael Wolf. Mabuti na lang at nagambala ng malakas na pagbagsak ang Divine Realm ni Michael Wolf, kaya naman lumuwag ito kaya't muling nakagalaw si Yusuf Zok. Patayin ninyo siya. Utos ni Michael Wolf sa iba sa halip na gumalaw, sa halip na siya mismo ang gumalaw, inutusan niya silang patayin si Yusuf Zok. Whoosh! Sumugod palabas ang isang taong malamang ay isang Supreme Behemoth ng Nascent Soul Stage. Sa marahang pagtulak ng kanyang palad, isang napakalaking malalangit na palad ang lumitaw, dala ang puwersa ng langit at lupa, isang hindi mapigil ang kapangyarihang kayang durugan ang lahat. Ito ang lakas ng isang Nascent Soul Behemoth, na kayang gamitin ang mga puwersa ng langit at lupa. Bumukas ang mata ng langit. Sa harap ng panganib, nanatiling kalmado si Yusuf Zok, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang kumislap ang 2 lilang alon sa kanyang mga mata, na nagpapadala ng 2 lilang guhit ng kidlat patungo sa napakalaking malalangit na palad. His, sa isang kisap mata, nang dumampi ang malalangit na palad sa 2 guhit ng lilang liwanag, agad itong naglaho, kasabay nito, ang kambal na sinag ng lilang liwanag ay patuloy na sumusulpot patungo sa Nascent Soul Powerhouse na parang pinupunit ang mga bituin. Ano? Ang kapangyarihan ng kapigatian sa langit. Sus Mariosep, ang nakapalibot na karamihan ay nagpakawala ng isang koro ng gulat na sigaw at matalim na paghinga habang ang Nascent Soul Cultivator ay mabilis na umatras, balisang ikinakaway ang kanyang mga palad at sunod-sunod na pinapalakas ang kanyang mga depensa gamit ang mga patong-patong ng iba't ibang kulay ng mga kalasag sa harap niya. Ang kambal na sinag ng lilang liwanag ni Yusuf Zok ay walang tigil na winasak ang mga harang, at ang bawat dingding ng hangin ay umuusok at naglalaho ng dumampi sa lilang liwanag. His, sa huli, sa tila isang iglap lamang, ang huling pader ng hangin ay nasira ng lilang liwanag, at habang ang lahat ay napasigaw sa gulat, ang lilang liwanag ay tumama sa palad ng Nascent Soul Cultivator. Armor of Endlessness. Nang mapagtanto ng Nascent Soul Cultivator na ang kanyang palad ay nasunog sa isang iglap at mamamatay siya kung hindi niya ipatawag ang kanyang ultimate magic treasure, hiniluwa ng Nascent Soul Cultivator ang isang piraso ng kabibe na parang kabibe ng pagong para harangan sa harap niya. Kasabay ng isang, boom, sabay na sumabog ang lilang liwanag at ang nabasag na kabibe, at ang Nascent Soul Cultivator ay napalipad palayo dahil sa blast wave, nawawala ang isang palad niya, at nauwi sa wala dahil sa lilang liwanag. Ang palitan ng salita sa pagitan ng dalawa ay napakabilis, na maituturing na kasing bilis ng kidlat, kaya nang mapilayan ni Yusuf Zok ang isang Nascent Soul Cultivator, nagsimula pa lamang mag-react ang mga tao. Nasa parehong sitwasyon si Michael Wolf, masyadong mabilis ang nangyari sa labanan para mamagitan o pigilan niya ito, lahat ay napagpasyahan at natapos sa pinakamaikling sandali. Kasabay nito, nakatingin siya ng may takot at pagkamangha sa walang kalakihan, pandak, at tila mababang antas na cultivator na ito. Sino ka ba talaga, at bakit ka napunta rito para pumatay sa aming Great Yuan Sect? Galit na tanong ni Michael Wolf. Nakaramdam ng pagkadismaya si Yusuf Zok dahil hindi napatay ng lilang liwanag ang Nascent Soul Powerhouse. Bagamat naharang ito ng nabasag na kabibe sa huli, maliwanag na ang kanyang lilang liwanag ay hindi makapangyarihan, dahil lahat ay may paraan upang iligtas ang kanilang sariling buhay. Haha, dakilang Yuan Sect, papatayin ko kayong lahat.
Natatawang sabi ni Yusuf Zok, saka muling lumitaw ang mga lilang alon sa kanyang mga titig. Sa pagkakataong ito, binaril niya sila patungo kay Michael Wolf. Hinahanap mo ang kamatayan, binata. Kanina pa nagbabantay si Michael Wolf, kaya sa isang pitik lang ng kanyang damit at bahagyang paglabo ng kanyang katawan, ang lilang liwanag ay dumaan sa kanya. Hindi niya ito pinilit ng malakas bagkus ginamit niya ang kanyang napakabilis na galaw para makaiwas. Gayunpaman, habang iniiwasan niya ang lilang liwanag, muling sumulong ang telekinesis ni Yusuf Zok, na naglunsad ng isa pang feather transformation, at ang taong ito ay nasa mga huling yugto na ng feathering. Whoosh! Hindi inaasahan ng feather transformation cultivator na nasa yugto ng feathering na tatargetin siya ni Yusuf Zok, at dahil nalilito siya sa nangyayari, natigilan ang kanyang ekspresyon, kasunod ang pagkupas ng kanyang mga mata. Mag-ingat kayo, natatakot na sigaw ng karamihan ng sumulpat ang ikatlong sinag ng lilang liwanag ni Yusuf Zok. His, kasabay ng isang tunog, ang katawan ng advanced na feather transformation cultivator ay naging malinaw, na sinundan ng mabilis na isang putok, habang ang kanyang katawan ay naglaho sa hangin. Atake! Lahat ng mga makapangyarihang miyembro ng Great Yuan Sect ay nagsidaluhong sa galit, at nagpakawala ng sunod-sunod na mga mahiwagang kayamanan at mga spell patungo kay Yusuf Zok. Tumakas. Matapos gamitin ang lilang liwanag ng 3 beses, alam ni Yusuf Zok na iyon lang ang kaya niyang gawin para sa araw na iyon. Masyadong mababa ang kanyang antas ng cultivation para patayin ang lahat ng tao mula sa Great Yuan Sect ng sabay-sabay, kaya sa isang panginginig ng kanyang katawan, agad siyang naging hindi nakikita at itinago ang kanyang presensya, pagkatapos ay tumakbo patungo sa panloob na gate. Sasabihin ko sa iyo, napatay ko si Alexis Wolf. Ako ang bagong amo ng Chicken Mountain. Kung maglakas loob ka, pumunta ka sa Chicken Mountain at hanapin mo ako. Napakabilis ni Yusuf Zok. Pagdating sa bilis, walang sino man sa mundo ang makakapantay sa kanya dahil nagsasanay siya ng teleportasyon, ang kanyang katawan ay lilito saan man maglakbay ang kanyang isip. Sa tingin mo makakatakas ka? Kaya mo ba talaga? Isang galit na sigaw ang sumabog sa tainga ni Yusuf Zok, na pumukaw sa kanyang loob na parang nagngangalit na dagat. Naabutan na ni Michael Wolf, at agad na dumating na parang matalas na palaso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 674 na lubhang sugatan at tumakas. Bagamat tumalon si Yusuf Zok papunta sa labasan ng panloob na gate, hindi niya napantayan ang bilis ni Michael Wolf. Bukod dito, ang ungol ni Wolf ay parang kulog, niyanig si Yusuf sa kaibuturan, dahilan para hindi mapigilan ang pag-agos ng kanyang dugo. Isa nga siyang napakagaling na eksperto, isang sect master ng isa sa mga dakilang sekta sa mainland, paano siya magiging mahina? Ngayon lang, nabigla siya sa mga tusong panlilinlang ni Yusuf, ngunit pagdating sa lubos na lakas, hindi siya matatalo ng 100 Yusuf. Nang mapagtantong hinahabol siya ni Michael Wolf, napakagat si Yusuf sa dulo ng kanyang dila at sa isa pang hakbang, narating niya ang labasan ng panlabas na gate. Banal na kaharian. Muling binalot siya ni Wolf ng kapangyarihan ng banal na kaharian, at nang akmang hahakbang na naman si Yusuf, hindi na siya makagalaw. Kasabay nito, tumalon ang kanyang puso hanggang sa kanyang lalamunan, at muling lumabas ang telekinesis, muling bumangga sa divine sense ni Wolf. Kasabay ng isang dagandong, walang humpay na nanginig ang kalangitan sa gabi, muling lumuwag ang banal na kaharian, ngunit nang maisip ni Yusuf na ipagpatuloy ang kanyang pagtakas, namamanhid ang kanyang anit, dahil sa isang punto ay may lumitaw na kamay sa itaas ng kanyang ulo. Hindi, para maging eksakto, isa itong daliri, na tila kapwa ilusyonaryo at totoo, na dinadala ang presyon ng pagkawasak ng mundo, dinidiin ng may puwersang gumagapos at pumihil sa kanya. Masyado itong mabilis, at bago pa man makapag-react si Yusuf, idiniin na nito ang daliri sa kanyang tuktok. Sky Element One Finger. Pang-iinis na sabi ni Wolf mula sa malayo, ano sa tingin mo ang Sky Element Sect ko? Isang lugar kung saan ka pumupunta at umaalis ayon sa gusto mo. Mamatay ka. At kasabay nito, idiniin niya ang daliri ng may matinding lakas. Sa isang iglap, sumabog ang cheesy ni Yusuf sa loob ng kanyang dantian. Kanina pa siya naghahanda para patatagin ang kanyang pil, at ang biyaheng ito ay para sa layuning iyon, ngunit nang idiin ni Wolf ang daliri,
sumabog ang kanyang ibabang tiyan, sumabog ang kanyang inner chi ng magulong paraan, at ang kanyang dantian ay nabasag hanggang sa limot. Gayunpaman, hindi iyon ang katapusan nito. Kasabay ng pagsabog ng kanyang dantian, ang kanyang mga binti ay naputol din kasabay ng isang kalabog, at pagkatapos ay sumabog din. Napakatigas ng ulo. Balak sanang pasabugan ni Wolf ang pisikal na katawan ni Yusuf gamit ang isang daliring iyon, ngunit nang idiin niya ng buong lakas, tanging ang mga binti at ibabang bahagi ng tiyan ang nawasak, habang ang itaas na bahagi ng katawan at ulo ay nanatiling buo. Karaniwan, ang isang taong walang ibabang bahagi ng katawan ay tiyak na mapapahamak, ngunit natuklasan niya na ang kakaibang cultivator na ito ay umunlad pa rin sa buhay. Kaya, kasabay ng isang malakas na sigaw, balak niyang ipagpatuloy ang paggamit ng puwersa upang durugan ang magsasaka hanggang sa mamatay. Gayunpaman, habang pinalalakas niya ang kanyang pagpupursage, biglang umungo si Yusuf at lahat ng kanyang telekinesis, bawat kahuli-hulihang bahagi nito, ay itinoon niya ang kanyang pansin at sumugod patungo sa ulo ni Michael Wolf. Naramdaman ni Wolf ang lakas ng malalaking alon na humahampas sa kanya, at ang kanyang nakabalot na divine sense ay nadurog. Napasigaw siya sa gulat at napakagat ng dila. Ngunit sa sandaling ito, hindi na niya kayang mag-multitask ng maraming beses at ang puwersa ng daliri na nakadiin sa ulo ni Yusuf ay hindi na nagpatuloy. Sinamantala ni Yusuf ang pagkakataong ito, biglang itinapat ang kanyang mga kamay sa lupa, at pagkatapos, gamit ang isang malakas na pagtulak sa lupa, sumugod siya gamit ang pag-atres upang makawala sa espasyo, agad na nasakop ang distansya na mahigit 180 milya. At habang tumatakas si Yusuf, ang napakalaking telekinetic na pag-atake kay Wolf ay agad ding naglaho. Malakas na nagmura si Wolf, ang kanyang banal na pananaw ay kumalat sa buong mundo upang hanapin si Yusuf. Ano? Hanggang doon. Paano ito nangyari? Sa kanyang banal na pananaw, nakita niya ang kalahating katawan ni Yusuf sa layong mahigit 180 milya. Tunay nga, ang kanyang banal na pananaw ay lumampas sa 180 li. Patayin. Sumabog ang kanyang anit sa realisasyon na alam pala ng junior cultivator na ito kung paano mag-teleport, natatawid sa 180 li sa isang iglap, kaya kung hahayaang mabuhay ang junior na ito, walang dad ang magiging kapahamakan ito para sa kanyang sarili, kasama na ang kanyang sariling sky element sect. Bagamat nasa bingit ng kamatayan ang junior cultivator, hindi mapakali si Michael Wolf nang hindi ito nakikitang patay ng sarili niyang mga mata. Kaya, parang bola ng kanyan, parang isang guhit ng liwanag, sumugod siya. Kasabay nito, muling lumitaw ang kanyang banal na kaharian, binalot si Yusuf Zok kahit na 180 li ang layo, at muling ikinulong siya. Break. Kasabay ng isang pag-agos ng telekinesis, winasak ni Yusuf Zok ang banal na kaharian ni Michael Wolf at, parang isang talon-talon, ay tumalon pa ng 180 li ang layo. Wala na. Habang hinahabol si Michael Wolf, biglang natigilan siya, naging madilim at pangit ang kanyang ekspresyon. Hindi umabot sa 360 li ang kanyang banal na pandama, kaya pagkatapos ng magkakasunod na pagtalon ni Yusuf Zok, nawala siya sa kanyang saklaw ng pandama. Habang patuloy si Yusuf Zok sa sunod-sunod na pagtalon, sinusuportahan ang sarili gamit ang kanyang mga kamay, walang ekspresyon ang itaas na bahagi ng kanyang katawan. Walang sakit o galit, dahil ito ay isang problemang sarili niya, walang ibang dapat sisihin. Kung may dapat man siyang sisihin, iyon ay ang kakulangan niya sa antas ng cultivation. Siyempre, alam din niyang hindi siya mamamatay, hanggat buo ang kanyang ulo, gagaling siya gaya ng dati. Pagkatapos ng ika-4 na talon, ang ekspresyon ni Yusuf Zok ay nagpakita ng mga senyales ng panghihina. Nasobrahan siya sa paggamit ng telekinesis ng gabing iyon, labis siyang nabibigatan, at ang labis na pagkawala ng dugo ng walang napapanahong paggaling ay naging sanhi ng kanyang pagkahilo. Noon lang, sa pamamagitan ng telekinesis, gulat niyang natuklasan na hinahabol na naman siya ni Michael Wolf. Sa pagkakataong ito, nakasakay si Wolf sa isang nakasisilaw na treasure sword, mas mabilis pa sa isang sinag ng liwanag, at ngayon ay nakaabang sa loob ng kanyang telekinetic field. Kumabog ng husto ang buong puso ni Yusuf Zok. Paano naging ganito kalakas si Michael Wolf? Hindi, alam niyang papunta ako sa Chicken Mountain, kaya sinusundan niya ang ruta para habulin ako. Pero masyadong malayo rito sa Chicken Mountain,
at hindi sapat ang lakas ng telekinesis ko para tumalon pabalik doon. Nagngalit ang mga ngipin ni Yusuf Zok at muling tumalon patungo sa Chicken Mountain, sabay iling muli kay Wolf. Ngunit pagkatapos ng pagtalon, hindi siya nagpatuloy patungong bundok ng manok, sa halip ay lumiko siya pakanluran. Ang dagat ay nasa silangan, at hindi ito ligtas sa ibabaw ng dagat. Sa kasalukuyan niyang kalagayan, magiging madali siyang biktima ng mga tagapagsanay ng demonyo. Kaya, lumiko pakanluran, isinugol niya ang lahat sa pagtalon, walang humpay na pagtalon. Pagkatapos ng mahigit 100 pagtalon, sa wakas ay napigilan niya si Michael Wolf, na marahil ay hindi inaasahan na hindi na siya babalik sa Chicken Mountain at sa halip ay nagpalit ng direksyon. Dahil hindi sigurado sa kanyang lokasyon, mayroong isang malalim na hanay ng bundok sa unahan. Tumalon siya sa kabundukan at nakakita ng isang maliit na butas, malamang na hinukay ng isang anteater. Maliit lang ang pasukan, halos 20 sentimetro lang, imposibleng magkasya ang isang katawan ng tao. Gayunpaman, ginamit ni Yusuf Zok ang telekinesis upang paliitin ang kanyang katawan at pagkatapos ay gumapang sa maliit na butas, walang humpay na gumagalaw pababa. Sa ilalim ng lupa, hindi kayang tumagos ang banal na pananaw, ganoon ang kamangha-manghang tanawin ng kontinente ng Saint Dragon. Matapos sumisid sa butas sa hindi malamang distansya, bigla niyang natuklasan na ang maliit na butas ng anteater na ito ay mas maluwang sa loob kaysa sa inaakala. Matapos maghukay ng malalim sa bundok, isang malaking bilog na kuweba ang lumitaw sa ilalim ng bato, napapalibutan ng mga pader na bato, na tila naglalaman pa nga ng parang isang tuyong balon. Matapos ang mabilis na pagsusuri sa sitwasyon sa loob ng kuweba at makitang wala itong anumang laman, kahit ang anteater ay wala, hamupa ang kanyang tensyon at kumalma ang kanyang kalooban. Nagsimula siyang mahilo, tila umikot ang mundo. Pagod at inaantok siya, at bago pa man niya mamalayan, pumikit na ang kanyang mga mata at nakatulog ng mahimbing. Samantala, humabol si Michael Wolf ng kalahating oras nang hindi naabutan si Yusuf Zok. Kahit hindi siya marunong mag-teleport, ang kanyang flying sword ay isang natatanging kayamanan. Kapag nakasakay dito, mararating niya ang kabisera sa loob lamang ng isang araw. Pero ngayon, talagang nawala na nga ba sa kanya ang halos patay ng magnanakaw na iyon. Masama ito, nilinlang ako ng maliit na magnanakaw, hindi siya tumakas papuntang bundok ng manok. Malakas na bulalas ni Michael Wolf. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 675 Sesabog na ito. Inaantok si Yusuf Zok at hindi niya alam kung gaano na siya katagal nakatulog bago siya biglang nagising na may pakiramdam ng pagkaapurahan at tensyon, dahil isang pintig ang gumising sa kanya. Hindi iyon ang pagtibok ng kanyang puso, kundi ang 9 na blood beads na marahas na kumikislap at pumipintig, lumalawak, at lumiliit. Walang humpay na damaloy ang lilang kinang, at ang mga blood beads, na dating kasing laki lamang ng soybeans, ay lumaki ng mas malaki pa sa itlog ng manok sa bawat pintig. Naguguluhan ang tingin ni Yusuf Zok, ngunit ang pagkalitong iyon ay nawala rin kasabay ng hindi regular na tempo ng pintig, naganap na nagpanumbalik sa kanyang kamalayan. Kasabay nito, tumingin siya sa ibabang bahagi ng katawan niya. Naroon pa rin ito, lumaki muli. Huminga ng malalim si Yusuf Zok, tunay ngang ang mga blood beads ay mga beads ng immortalidad, at pakiramdam niya ay mapalad siyang magkaroon ng mga kakaibang blood beads na ito. Kung wala sila, kahit hindi siya namatay, isa na sana siyang patay na beteng. Mabuti na lang, nang hindi namamalayan, lahat pala maliban sa buhok ay tumubo ulit pagkatapos matulog. Masama ito, tila bumibilis ang pagtibok ng mga blood beads, sisabog na ang mga ito. Sa sandaling iyon, biglang nagulat si Yusuf Zok. Nang suriin niya ang sarili, natuklasan niyang wala na ang dantian cheesy na dating bumukas, hindi na magkakaugnay ang kanyang mga meridian, at isa na siyang ordinaryong tao muli, hindi man lang baguhan sa larangan ng cultivation. Kaya naman, kung wala ang kanyang cultivation level, ang 9 na aktibong blood beads ay tila namamaga ng dugo, naghihintay lamang ng gatilyo, isang threshold. Kapag ang ritmo ng pagtibok ay umabot na sa limitasyong iyon, ang kanyang ulo ay sesabog at magiging mga piraso ng may malakas na kalabog. Sus Mariosep, mura ni Yusuf Zok, kung wala ang kanyang cultivation level, ang mga blood beads ay ganap na hindi matatag.
kinailangan niyang linangin, muling pumasok sa yugto ng pagiging baguhan, at muling umunlad. Nang walang oras para mag-isip, diretso siyang kumuha ng isang kumpol ng mga tableta ng tao mula sa loob ng kanyang pangitaas na damit, 10 sa kabuuan, kasama ang isang golden core, 11 sa kabuuan. Ang 10 ay hinani mula sa mga solidifying pill cultivator na pinatay niya sa loob ng Tianyuan sect, at ang golden core ay nakuha niya ng tambangan niya ang isang taong nagngangalang Kinuvan sa Chicken Mountain at itinago niya ito sa kanyang sarili sa buong panahong ito. Wala na akong pakialam, basta kaya kong mag-cultivate ayos lang. Nagngingit-ngit si Yusuf Zok, kahit na maaaring hindi kayang tunawin ng isang ordinaryong tao ang napakalaking kapangyarihan ng isang tableta ng tao, wala na siyang iba pa at hindi niya maaaring hayaang sumabog ang kanyang ulo kahit sumabog ang kanyang katawan. Kaya, kumuha siya ng tableta ng tao mula sa isang solidifying pill cultivator at isinilid ito sa kanyang bibig, at nilunok ito ng diretsyo sa kanyang tiyan. Wow! His. Pagpasok pa lang ng tableta ng tao sa kanyang tiyan, ang napakalaking enerhiya nito ay biglang lumabas, mabilis na sinalakay ang kanyang mga daluyan. Pagkatapos ay hinugot niya ang isang silver needle mula sa kanyang palso at tinusok ang ilang acupoint sa kanyang katawan, habang tahimik na inaawit ang harmonizing breath mantra. Ang karayom na pilak ay palaging nakatali sa kanyang palso, handa sa anumang emergency. Mabuti na lang at hindi ito nawala, kung hindi ay hindi niya sana mabubuksan ang kanyang mga butas ngayon. Kasabay ng isang, boom, lahat ng ugat sa kanyang katawan ay agad na nagdugtong nang ipasok niya ang lahat ng silver needles ayon sa pamamaraang itinuro ni Jerome Hart, at isang mabahong amoy ang lumabas mula sa kanyang katawan na hudyat ng matagumpay na pagbukas ng kanyang mga butas. Mabilis na tumakbo ang harmonizing breath mantra. Ang enerhiya ng isang tableta ng tao ay sapat na para sa isang tao sa higher fetal breathing realm solidifying pill, kaya't buong puso niyang ginabayan ang mabangis na umuugong na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Puff! Pagkatapos lamang ng 12 paghinga, isang kakaibang ingay ang lumabas mula sa kanyang katawan kasunod ang pag-unlad patungo sa Grandmaster Realm. Marahil dahil nakapag-cultivate na siya minsan, ang kanyang pag-unlad sa pagkakataong ito ay napakabilis, nang walang anumang balakid. Patuloy na dumadaloy ang enerhiya sa kanyang katawan, paminsan-minsan ay may mga tunog ng pagputok na lumalabas sa loob niya. Pagkatapos ng hindi malamang haba ng panahon, narating niya ang Truth Insight Realm, pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-aayuno, diretso sa innate. Pagkatapos makarating sa innate realm, unti-unting naglaho ang enerhiya ng human pill. Samantala, kakaiba ang naging reaksyon ni Yusuf Zok, dahil hindi niya inaasahan na ang enerhiya ng isang tableta ng tao ay makakatulong na lamang sa kanya upang maabot ang innate realm. Ang 9 na blood beads sa kaibuturan ng kanyang isipan ay tumitibok pa rin, tumitibok sa paraang nakakainis at nakakabahala sa kanya. Hindi niya pinag-iisipan kung bakit isang pildores lang ng tao ang nagbigay daan sa kanya para umunlad sa innate realm, dahil kailangan pa niyang magpatuloy sa paggawa ng mga tagumpay. Kumuha siya ng isa pang pildores ng tao at nilunok ito. Isa na namang bugzol ng enerhiya ang nagsimulang pumuno sa kanyang katawan, na mabilis niyang ginamit-gamit ang harmonizing chi chant upang pawiin alinsunod sa mga heavenly cycle. Isang kakaibang eksena ang naganap, dahil ang taong elixir na ito ay sumuporta lamang sa kanya hanggang sa huling bahagi ng innate realm, nang hindi nakarating sa foundation establishment. Walang pakialam si Yusuf Zok sa dahilan, ibinuka ang bibig at lumunok ng isa pang elixir. Pagkaubos nito, isang ungol ang lumabas mula sa kanyang tiyan, at ang kanyang dantian ay nabuo, sa wakas ay naitatag na niya ang kanyang pundasyon. Hindi ito tama. Matapos makita ang kanyang dantian na nabuo at naitatag ang kanyang pundasyon, biglang napansin ni Yusuf Zok na may mali dahil ang isang dantian sa foundation establishment ay dapat magpakita ng yin-yang pattern, sa isang panig ay yang, at sa kabila ay yin. Kung naglalaman ito ng isang pregnant pill, ang human elixir na iyon ay mananatili sa gitna, hihigop ng kapangyarihan ng yin at yang upang lumakas. Ngunit sa kanyang kaso, bagamat naitatag na niya ang kanyang pundasyon, ang aspetong yin ng Taiji ay nawawala, isang imposible. Tinalakay din niya ang proseso ng solidifying pill sa mga dakilang demonyo dahil naghahanda rin siya para dito. Kaya naman, karaniwang kaalaman na ang dantian ay nahahati sa yin at yang. Kung wala ang isa,
hindi maaaring umunlad ang isa pa. Kung wala ang pareho, anong tableta ang maaari mong gamitin? Habang tumatakbo sa isipan ni Yusuf Zok ang mga kaisipang ito, tumutulo ang pawis sa kanyang noo at tumulo. Hindi niya alam kung ano ang nangyaring mali, ngunit ang oras ay walang hinihintay na kahit sino. Nakikipagkarera siya laban sa mga bloodbeads, kailangan niyang bilisan ang kanyang cultivation. Kung hindi, kapag naabot na ng bloodbeads ang kanilang limitasyon, isang pagsabog sa kanyang ulo, at ang kanyang dalawang babae ay mabubuhay sa isang kapalaran na mas malala pa sa kamatayan, si Paisley Kirk ay paglalaroan ng iba, ang kanyang makamundong negosyo, ang kanyang kapatid na babae, ang kanyang ama-amahan, ang kanyang mga kapatid na lalaki, at marami pang iba ay maaaring apihin balang araw. Kaya, hindi siya maaaring mamatay, talagang hindi niya kayang gawin iyon. Hindi ako pwedeng mamatay. Kinuha ni Yusuf ang pang-apat na elixir at nilunok ito. Tapos natigilan siya. Kahit na ang malawak na enerhiya ay laganap at mabangis, ang kanyang dantian ay hindi nagpakita ng anumang tugon. Hindi siya umangat sa ranggo, hindi naabot ang small fetal respiration realm. Ano ang respirasyon ng maliit na sanggol? Ito ang yin-yang dantian, isang tipak ng liwanag sa loob ng taiji, isang ritmo na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng yin at yang qi, na pumipintig na parang hininga. Habang ang ritmong ito ay walang humpay na sumisipsip ng iba't ibang enerhiya na nagiging yin at yang qi, unti-unti itong lalakas at lalalaki, na kalaunan ay bubuo ng big fetus breath, isang liwanag na kasinlaki ng kuko na kayang huminga. Pagkatapos niyan, ang tipak ng liwanag na ito, ang hiningang ito ay magiging realidad, ang proseso ng paglilinang. Pero ngayon, dahil wala ang yin-yang taiji, tila hindi na siya makakapasok sa fetal breathing realm. Bukod pa rito, ang kanyang dantian ay naging napakalaki na, dahil nasipsip na niya ang enerhiya ng isang buong elixir ng tao. Na naman, uminom ulit si Yusuf Zok ng isa pang elixir, pero wala pa ring reaksyon. Hindi siya umangat sa ranggo o sumabog ang kanyang katawan, na para bang ang kanyang dantian ay naging isang walang hanggang hukay. Sus Mariosep, iinom na ako ng todo. Napaigtad si Yusuf Zok at sabay-sabay na nilunok ang natitirang apat na human elixir. Whoosh! Sumabog ang apat na bug zone ng enerhiya, at mayroong isang malakas na dagandong sa loob ng kanyang katawan, ngunit hindi pa rin niya nararating ang fetal breathing realm, ni hindi rin sumabog ang kanyang katawan. Gayunpaman, naganap ang isang eksena na halos ikinatakot ni Yusuf Zok. Habang umalangaw-ngaw sa kanya ang malalakas na ungol, ang siyam na blood beads sa kanyang isipan ay biglang tumigil sa pagtibok at pagkatapos ay biglang lumaki at bumukas. Biglang lumakas ang matinding paghihirap, at pakiramdam ni Yusuf Zok ay parang tumakas ang kaluluwa niya. Alam niyang naabot na ng blood beads ang limitasyon nito at malapit nang sumabog. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin siya tumigil, at isinisiksik pa sa bibig niya ang huling golden core elixir. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 676 na malalaking hininga ng sanggol. Sa pinakamahalagang sandali, nang ang siyam na blood beads ay nabibitak at malapit ng sumabog, isinuksok ni Yusuf Zok ang huling golden core sa kanyang bibig. Ang ginintoang ubod ay isang produktong isinilang mula sa kapigatian, kilalang-kilala na upang makamit ang ginintoang ubod, kailangan mong tiisin ang isang uri ng makalangit na kapigatian. Tinutukoy ng mga tagapagsaka ang makalangit na kapighatsyang ito bilang 49 na kapigatian sa langit, isang uri ng ipinag-uutos na pagsubok. Kung malalampasan mo ang pagsubok na ito, mapapatatag mo ang iyong sarili, kung mabibigo ka, mamamatay ka. Kaya naman ito tinatawag na 49 na kapigatian sa langit, dahil sa panahong iyon, 36 na parusa sa langit ang lilito, at ang 36 ay tinutukoy bilang 49. Ito rin ang unang pagsubok na dapat harapin ng mga naghahanap ng Tao, at sinasabing habang umuunlad ang isang tao, tumataas ang bilang ng mga kapigatian. Ang mga nakaligtas sa gayong mga kapigatian ay magkakaroon ng mga pildores na pantao sa kanilang mga katawan na malilinas ng mga parusa mula sa langit, na gagawing ginintuan ang mga ito, at magtataglay ng kakaiba at hindi mahuhulaan na mga kapangyarihan ng langit at lupa. Ang ginintoang ubod ay isang hangganan, isang malaking balakid sa paglilinang. Maaaring maraming golden pill monks, ngunit kakaunti ang may golden core dahil ang 36 na tribulation na iyon ay lubhang nakakatakot.
Narinig pa nga ni Yusuf Zok na sa loob ng Golden Core ay mayroong isang uri ng enerhiya na kayang lipulin ang kaluluwa ng mga espiritu. Sinabi ng Black Jiao kay Yusuf Zok na maaaring inumin ang mga tableta ng tao, ngunit ang mga Golden Core ay hindi dapat inumin ng walang ingat, dahil maraming tao na walang ingat na nakalunok ng Golden Core ay naduraj ang kanilang mga kaluluwang espiritu, at kung walang kaluluwa, mamamatay lamang ang isa. Walang nakakaalam kung bakit ito nangyayari, ngunit marami ang nagsasabing matapos makaligtas ang mga Golden Pill Monk sa kapigatian, bukod sa pagiging ginintuan ng Pildores at pagkakaroon ng kapangyarihan ng langit at lupa, mayroon din silang puwersa ng espiritong kaluluwa na parehong misteryoso at hindi mahuhulaan. Matapos lumunin ni Yusuf Zok ang Golden Core na nalinis ng makalangit na kapigatian, ang sitwasyon sa loob ng kanyang katawan ay higit pa sa isang dumadagandong na pagsabog. Ito ay dahil ang enerhiya ay masyadong malawak at napakalakas, at lahat ng ito ay nagtagpo patungo sa dantian, na parang gusto rin itong pasabugan ang dantian. Siyempre, bukod sa walang katapusang enerhiya, ang Golden Core ay tunay na naglabas ng isang hindi kilalang puwersa na hindi nakikita at hindi mahahawakan, medyo katulad ng Divine Sense, na lumitaw mula sa manipis na hangin, at pagkatapos ay sumugod patungo sa kanyang isipan, tila gustong sakalin ang kanyang kaluluwa. Boom! Nang biglang pumasok sa isip niya ang Spirit Soul Power na iyon, isang mas kakaibang bagay ang nangyari. Ang 9 na blood beads, na malapit ng sumabog, ay tila nakaramdam ng panganib at banta at sabay na tumigil sa pagtibok, pagkatapos, nang bigla silang lumiit, 9 na lilang palaso ng liwanag ang tumama patungo sa papasok na Spirit Soul Power. At, na para bang mayroon itong banal na kaalaman sa hinaharap, ang kapangyarihan ng espiritu at kaluluwa ay maaari ring makaramdam ng panganib. Nang mapansin nito ang 9 na sinag ng liwanag na lumalabas, lumiit pa talaga ito pabalik. 9 na sinag ng lilang liwanag ang walang humpay na sumunod dito. Paf! Ang puwersang iyon ay bumaon sa dantian ni Yusuf Zok at pagkatapos ay naglaho sa kawalan, na parang hindi pa ito umiral noon. Ngunit sa katotohanan, isa lamang itong kaisipang daw, hindi isang kamalayan, kundi isang puwersa ng daw na nananatili sa loob ng ginintoang core mula sa makalangit na kapigatian. Ang 9 na sinag ng lilang liwanag ay sumugod din sa dantian ni Yusuf Zok. Gayunpaman, habang ang Dao Thought ay naglaho ng walang bakas, nang sumugod ang 9 na sinag ng lilang liwanag sa sandaling iyon, baliw nilang hinigop ang lahat ng enerhiya sa loob ng dantian ni Yusuf Zok. Ito ay isang automatikong pagsipsip, lahat ng enerhiya ay pumapasok sa 9 na sinag ng lilang liwanag. Sa loob lamang ng 3 paghinga, biglang nagmulat si Yusuf Zok ng kanyang mga mata, dahil tumigil sa pagtibok ang mga blood beads, nawala ang lahat ng marahas na enerhiya sa dantian, at 9 na lilang ilaw ang ritmong tumalbog. Ito ang sampaang Photal Respiration, narating na ni Yusuf Zok ang kaharian ng Photal Respiration, ang Small Fetal Breathing Realm, at ang buong katawan niya ay naging matatag na. Maaari ba, napalunok si Yusuf Zok, nang hindi sinasadyang pumasok ang 9 na sinag ng lilang liwanag sa dantian, at pagkatapos, ang marahas na enerhiya mula sa ilang tableta ng tao na sinamahan ng isang Golden Core ay sumanib sa mga ito upang bumuo ng isang Small Fetal Respiration. At ang respirasyon ng sanggol na ito ay lila, ang respirasyon ng sanggol ng iba ay isang liwanag lamang, ngunit ang sa kanya ay lilang liwanag. Ano ngayon? Hindi alam ni Yusuf Zok ang gagawin, siya ay nabalisa, dapat ba siyang uminom ng 9 na tableta, at manganak ng 9 na sanggol? Gayunpaman, paano naging posible iyon? Nakarinig na siya ng kambal, triplets, quadruplets o quintuplets pa nga, pero 9 nang sabay-sabay, baboy yan. Pero, talagang naging baboy na siya, na may 9 na fetal respiration lights na nabuo, at sus Mariosep, ang mga iyon ay purple fetus, ito ay isang bagay na hindi niya mababago. Sus Mariosep, bahala na, 9:00 na. Hindi ako yung tipo ng taong hindi kayang bayaran yan. Nakatitig si Yusuf Zok, basta hindi sumabog ang ulo niya, at nandoon pa rin ang mga blood beads, wala siyang pakialam kung ilang tableta ang titigasin niya o kung ilang sanggol ang isisilang niya. Ang inaasahan niya ngayon ay ang kapangyarihan ng mga dugo na beads, at ang dahilan ng paglilinang ay upang pigilan ang kanyang sarili sa pagsabog. Nako, huminga siya ng malalim, saka tumayo, hubad ang ibabang bahagi ng katawan niya,
punit-punit din ang damit sa itaas na bahagi ng katawan niya, at nawawala ang broken black blade. Mukha siyang kawawang-kawawa, mas lalo pa sa isang pulubi. May kakaiba sa kuwebang ito. Lumingalinga si Yusuf Zok, maliban sa maliit na butas na iyon, wala nang ibang mga daanan. Pero, may isang sinaunang balon pala rito. Walang mga pinto, mga lungga lamang nagawa ng mga hayop, ngunit paano magkakaroon ng tuyong balon dito? May mga tao na bang nakapunta rito dati? Pero paano sila nakapasok, wala namang pasukan o labasan? Hindi tama iyan, may pasukan, ito ang balon. Naglakad si Yusuf Zok papunta sa balon at tumingin sa ibaba. Madilim na madilim, ngunit natitiyak niyang walang tubig sa loob ng balon, dahil walang basa o halumigmig. Makinis ang mga pader sa paligid ng kuweba, hindi isang bagay na maaaring inukit ng mga hayop kundi ng isang taong gumapang palabas mula sa balon na ito at lumikha ng bilog na butas dito. Saan patungo ang balon na ito? Maingat na pinagmasdan ni Yusuf Zok ang kanyang paligid at napagpasyahan na walang sino man ang malamang na matagal nang nandito. Ang lupa ay pawang alikabok at lupa, walang anumang bakas ng paa o bakas ng tirahan ng tao. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay iniabot ang kanyang telekinesis sa balon. Isang kakaibang eksena ang naganap, hindi niya magamit ang telekinesis sa loob ng balon. Kung gayon, kailangan ko na lang bumaba at tingnan mismo. Nagpasya si Yusuf Zok na bumaba, marahil ay maghanap pa nga ng kayamanan, sino ang maghuhukay ng balon dito nang walang dahilan. Dapat may sikreto. Nang mapagdesisyon ng mag-explore, agad na lang siyang sumali. Siyempre, dahan-dahan siyang bumaba, lumulutang pababa, sa halip na diretsyong bumagsak sa ilalim. Napakalalim ng balon, tinansya niya ang oras, at pagkalipas ng mga 10 minuto ay sa wakas ay narating niya ang ilalim. Para sa ganoong 10 minutong paglalakbay, malamang ay daan-daang milya ang layo, hindi ba? Na nangangahulugan na ang ilalim ng balon na ito ay 100 milya ang lalim sa ilalim ng lupa. Pagdating sa ibaba, madilim na madilim, wala siyang makita, ni hindi niya magamit ang telekinesis, at wala rin siyang suot na fire starter, kaya wala siyang nakita. Kinapa niya ang paligid sa dilim, ngunit ang mga pader sa paligid niya ay matibay, walang kahit isang bitek. May kung ano sa ilalim ng mga pako. Pagkatapos ay hinabot niya ang lupa dahil may kung anong dumidiin sa kanyang mga paa. Kasabay nito, sa wakas ay may nahawakan siya sa ilalim ng balon, napakalamig, nakakapangilabot na lamig, parang isang uri ng bagay na metal, na magkakaugnay. Ano ito? Kinapa ni Yusuf Zok ang paligid ngunit hindi niya maintindihan. Gayunpaman, ang metal na bagay na ito ay napakabigat at makapal. Aakyat ako, magsisiga, at pagkatapos ay bababa ulit ako para tumingin. Matapos mag-isip, tumalon pabalik si Yusuf Zok, gumapang palabas sa maliit na butas, at nanguha ng ilang tuyong sanga at malambot na tuyong damo para dalhin pabalik sa loob. Pagkatapos bumaba pabalik sa ilalim ng balon, nagsimula siyang gumawa ng apoy sa sinaunang paraan, nagbubutas ng kahoy para sa apoy. Ito ay isang bagay na napapanood na niya sa mga survival channel sa TV dati, lumilikha lamang ng mga kislap mula sa alitan at pagkatapos ay nagliliyab sa tuyong damo. Di nagtagal, naliwanagan ang ilalim ng balon, at sa tulong ng apoy, sa wakas ay nakita niya kung ano ang mga kawing na iyon. Isa itong kadena, isang napakalaking kadena na mas makapal kaysa sa kanyang baywang, mga nakabaong kadena sa ilalim ng lupa, at siya ay nasa isang dulo mismo nito. Pagkatapos maghukay pa ng kaunti, nakakita siya ng isang bagay na parang haligi, at ang kadena ay nakatali sa haliging ito. Saan patungo ang cave ng ito? At ano ang nilolock nito? Gulat na gulat si Yusuf Zok. Isang cave ng kasangkapal ng kanyang baywang, na nakabaon sa lalim na 100 milya sa ilalim ng lupa, anong sikreto kaya ang nakakabit sa cave ng ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 677 Pagsasanay na may saradong pintuan. Ang napakalaking kadena ng yelo ay umaabot hanggang sa hindi alam, dahil ang mga ito ay nakalibing ng malalim sa ilalim ng lupa, nagsasama sa lupa na parang sila ay iisa. Sinubukan ni Yusuf Zok na maghukay paabant ng ilang metro, ngunit ang mga kadena ay nagbigay sa kanya ng impresyon na napakahaba, kung nasaan siya, tila isang maliit na bahagi lamang ng mga ito. Sinubukan din niyang baliin ang mga kadena,
ngunit napakatibay ng mga ito. Nang gamitin niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi man lang gumalaw ang mga kadena. Sa huli, sumuko na si Yusuf Zop. Siyempre, plano rin niyang bumalik at magtanong tungkol dito, upang malaman kung anong mga sikreto ang nakabaon sa ilalim ng mainland. Pagkalipas ng 3 araw, nagmamadaling bumalik si Yusuf Zok sa Chicken Mountain, ngunit nang malapit na siyang makarating, bigla niyang nakita ang isang tao sa kanyang isipan, isang taong nakaupo nang nakakross ang mga paa at nagmumuni-muni sa labas ng Chicken Mountain. Nang mapansin ni Yusuf Zok ang taong ito sa pamamagitan ng kanyang telekinesis, biglang umungal ang lalaki at direktang sumugod sa kanya. Hindi nakilala ni Yusuf Zok ang taong ito, ngunit ang antas ng cultivation ng individual ay malinaw na nasa gitna o mas huling yugto ng isang nascent soul, na may isang hindi kapani-pani walang nakakatakot na aura. Dahil hindi siya nang ahas na harapin ang taong ito, tumalon si Yusuf Zok sa mataas na kalangitan habang papalapit ang umaatake, pagkatapos ay nahulog mula sa kalangitan, sumubsob sa mga patong ng hamog na nakapalibot sa bundok ng manok. Tumalon din pataas ang nascent soul powerhouse, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng may nakamamatay na kislap habang nakatingin sa tuktok ng Chicken Mountain. Bumalik na ang Panginoon. Nang makita si Yusuf Zok na biglang bumababa mula sa langit, agad na nagtipon ang lahat sa Chicken Mountain. Anong problema ng taong ito? Si Yusuf Zok, na nakatayo sa tuktok ng Chicken Mountain, ay itinuro ang nascent soul powerhouse sa labas, na may bahid ng intensyong pumatay. Sumagot si Black Geo King, 2 araw na siyang nandito, nagbabantay sa paanan ng bundok, pinagbabawalan ang sinuman na umakyat o bumaba. Mukhang Clay Wolf ang pangalan niya, ang pangalawang anak ng pinuno ng sect ng Celestial Origin Sect. Clay Wolf. Tumango si Yusuf Zok. Maraming anak na lalaki si Michael Wolf. Napatay niya si Alexis Wolf, at ngayon ay lumitaw ang isa pa, si Clay Wolf, na malinaw na isang sukdulang eksperto. Matutukoy mo ba ang eksaktong yugto ng kanyang buhay? Tanong muli ni Yusuf Zok. Huling bahagi ng nascent soul stage, papalapit na sa pagiging perpekto, at malapit nang sumailalim sa divinity transformation, patuloy ni Black Jiao. Yugto ng pagbabagong anyo ng kabanalan. Tumirik ang mga mata ni Yusuf Zok. Kasunod ng nascent soul stage ay ang divinity transformation, isang bago at pinakamataas na yugto. Guro, bakit hindi tumaas ang antas ng iyong cultivation kundi bumaba? Anong nangyari? Napansin ng mga demonyo na si Yusuf Zok ngayon ay mayroon lamang maagang yugto ng small total respiration realm, samantalang siya ay nasa gitnang yugto ng big fetus breath nang siya ay umalis. Paano nangyaring bumagsak ang kanyang kaharian? Nakikita mo ba kung ano ang nangyayari sa loob ng dantian ko? Biglang nagkaroon ng inspirasyon si Yusuf Zok. Hindi namin kaya. Kapag sinubukan nating magsaliksik gamit ang banal na sense, lilang ambon lang ang nakikita natin, pero ang aura mo ay tunay ngang aura ng maliit na pangsanggol na hininga, humiling ang mga demonyo. Hindi mo nakikita. Tumaas ang kilay ni Yusuf Zok. Magandang balita na hindi sila makakita, tila parehong sumailalim sa motosayon ang kanyang dantian at ang kanyang pamamaraan sa paghinga. Total, nawala na ang yin at yang sa kanyang dantian, na nangangahulugang isang mutated na dantian. Huwag mo nang pakialaman yung tao sa labas, kung gusto niyang manatili rito, hayaan mo na lang. Nandito pa rin ang 12 golden cores mula noon, di ba? Tanong ni Yusuf Zok. Sila nga, paulit-ulit na tango ni Black Jiao. Bigyan mo ako ng 10, at iwan mo ang 2 pa para sa iyong amo. At saka, walang sino man ang maaaring umalis ng bundok nang walang utos ko. Siyempre, pwede mong insultuhan ang mga ninuno niya gamit ang mga salita, huwag mo siyang awayin, pero galitin mo siya ng kaunti. Walang humpay na pang-iinis ni Yusuf Zok. Ang bundok ng manok ay kasing ligtas ng isang selyadong tambol, magiging kasing hirap para sa iba na makapasok gaya ng pag-akyat sa langit. Samantala, plano rin niyang ipagpatuloy ang kanyang liblib na cultivation, dahil gusto niyang patatagin ang kanyang tableta at makita kung anong antas ng lakas at yugto ang mararating niya pagkatapos maging solido sa siyam. Naiintindihan ko, tumawa ang 16 na dakilang demonyo, at binigyan din ni Yusuf Zok sina Ruth Wilcox at Ember Vance ng nagmamalasakit na tingin, pagkatapos ay sabay-sabay silang tatlo na bumalik sa panloob na bulwagan. May balita ba mula kay Xiao Liang?
Pagpasok pa lang nila sa loob ng bulwagan, hindi na makapaghintay ang dalawang babae na magtanong. Tumango si Yusuf Zok, wala siya sa South State, pero ipinadala sa punong tanggapan ng St. Dragon Pavilion para sa pagsasanay. Hindi siya babalik ng kahit 2.5 taon. Sandaling natigilan ang dalawang babae. Wala siya sa South State. Kaya nga mayroon akong 2.5 taon para magsanay at maghanda. Nakipaglaban na ako sa pinuno ng Heavenly Origin Sect dati, at wala akong kalaban-laban, kaya kailangan kong pagigihan ang aking pagsasanay. Tumingin si Yusuf Zok sa dalawang babae, ganito rin sa inyo, huwag kayong mag-atubili. Alam na namin, mag-aayuno kami ng kapatid ko, ilang araw na lang naman. Natatawang sagot ni Amber Vance. Mabuti, niyakap ni Yusuf Zok ang dalawang babae, hintayin mo ako, kapag nakaabante na ako sa aking pagsasanay at natatawid ko na ang mainland ayon sa gusto mo, hindi mo na kailangang manatiling nakakulong sa bundok na ito buong araw. Ilalabas kita para magsaya at makita ang mundo. Sabay na tumango ang dalawang babae. Matapos ang mahabang pagyayakapan, naghiwalay sila, at naghanap si Yusuf Zok ng isang liblib na silid para sa kanyang pagsasanay. Ganon din ang ginawa ng dalawang babae. Ang pangunahin nilang prioridad ay ang pagunlad ng kanilang pagsasanay, at ngayon ay mayroon na silang sapat na mapagkukunan, at handa na ang lahat para sa kanilang solidifying pill. Kuwait. Samantala, habang sinisimulan ni Yusuf Zok ang kanyang pag-iisa para sa pagsasanay, si Clay Wolf sa tuktok ng Chicken Mountain ay galit na sumanghal, kahit anong klaseng mga demonyo kayo, kung lalabas kayo isa-isa, papatayin ko kayo, isa-isa. Nandito ako, huwag mo nang pangarapin pang makahakbang palabas ng Chicken Mountain. Manloloko, di ba, G. Wolf, patay na ang kuya mong si Alexis Wolf. Sabi ng pinuno ng pamilya namin, ang susunod sa pila ay ang mga nakababatang kapatid mong lalaki at nakababatang kapatid na babae, at panghuli, papatayin ka. Malakas na sigaw ng itim na nilalang na parang ahas, alam mo ba kung bakit ka huling papatayin? Dahil sabi ng aming pinuno ng pamilya, kung may bantay na nagbabantay sa labas ng bundok, ligtas tayo. Magaling naman ang asong ito, panatilihin natin ito para bantayan ang bahay. Ha, biglang humagalpak ng tawa ang mga dakilang demonyo sa tuktok ng bundok. Tingnan mo, nagiging berde na ang mukha niya sa galit. Oh, nagagalit ka na ba ngayon? Sinabi rin ng aming pinuno ng pamilya na kukunin niya ang iyong matandang ina at nakababatang kapatid na babae para dalhin sa bundok para sa aming dalawahang pagsasaka. Isang grupo ng mga halimaw na mas masahol pa sa mga hayop, kahit na nag-cultivate na kayo sa anyong tao, mga halimaw pa rin kayo. Malamig na singgal ni Clay Wolf at sa katahimik na bumaba sa labas ng bundok, umupo, at tumigil sa pakikipag-usap sa mga dakilang demonyo. Matapos magpatuloy sa pagmumura ng ilang sandali, ang mga dakilang demonyo ay nakaramdam din ng pagkabagot, kaya't naupo silang lahat sa liwasan at nagsimulang uminom. Kasabay nito, sinimulang kunin ni Yusuf Zok ang Golden Course. Ang gininto ang ubod ng isang Golden Pill Monk ay isang napakahalagang kayamanan. Mukhang walang tao sa mundo ang kayang kumain ng Golden Course na parang candy beans. Total, ang pagpipino ng Golden Pill ay napakabihirang mangyari. Ang pagpatay sa isang Golden Pill Monk mula sa ibang sect ay mangangahulugan ng pagkakaroon ng mortal na kaaway, isang laban hanggang kamatayan. Sa makatuwid, bihirang magpatayan ang mga ordinaryong magsasaka. Kahit na gawin nila, kadalasan itong ginagawa ng palihim at hindi lantaran na nakikipagsabuatan sa isang sekta para patayin at nakawin ang core. Nang muling makuha ni Yusuf Zok ang Golden Core, naging lubhang maingat siya, dahil natatakot pa rin siya sa kalooban sa loob ng Golden Path. Gayunpaman, ang kanyang mga alalahanin ay malinaw na hindi na kailangan matapos matupok ang partikular na Golden Core na ito. Habang tinutunaw ng Golden Core ang kapangyarihang panggamot nito sa loob niya, ang 9 na Big Fetus Breath sa loob ng kanyang dantian ay nagsimulang mag-vibrate ng sabay-sabay, pagkatapos ay naglabas ng liwanag at enerhiya, agad na hinihigop ang lahat ng enerhiya at kalooban ng Golden Core. Hindi na niya kailangang magpakalat ng kahit anong uri ng circulation technique o kahit anong chi harmony song, ang 9 na Big Fetus Breaths mismo ay sumisipsip ng lahat mula sa Golden Core, at tila halos may kamalayan ito, na medyo nakakatakot.
Matapos masipsip ang golden core, nakita ni Yusuf Zoc na ang siyam na big fetus breaths ay tila bahagyang lumaki, at lalong sumisindi ng lilang liwanag. Napadampi ni Yusuf Zoc ang kanyang mga labi. Kung nakalunok lang ng isang little photal respiration ang isang golden core, malamang sumabog na ito, di ba? Gayunpaman, bahagyang lumaki lamang ang sa kanya. Mukhang napakalaki ng enerhiyang kakailanganin niya para sa kanyang cultivation. Na naman, nang mapagtanto ito, hindi na kailangang mag-ingat ni Yusuf Zoc, at nagpatuloy sa pagkuha ng isa pang golden core para kainin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 678 Pag-iipon ng siyam na Pildores. Nang malunok niya ang pangatlo, nagtagumpay si Yusuf Zoc na malampasan ang small fetal respiration at naabot ang state of great fetal breathing sa isang iglap. Ang siyam na lilang batik ay kasinlaki ng mga kuko, walang tigil na kumukurap. Gayunpaman, pagkatapos maabot ang estado ng great fetal breathing, nakaramdam siya ng uhaw, umiinit ang kanyang katawan, at nanigas ang kanyang pagkalalaki. Inakala ni Yusuf na ito ay dahil sa kakulangan ng enerhiya ng apoy sa kanyang katawan, dahil mas naging maalab siya nitong mga nakaraang araw, at hindi niya ito sineryoso, ngunit binuksan pa rin niya ang pinto at humingi ng tulong para magdala ng batsa at inuming tubig. Pinagsilbihan siya ng 3 batang katulong na nagmamadaling pabalik-balik, umalis sila pagkatapos magdala ng tubig, dahil nagsasaka ang kanilang Panginoon at hindi nila siya maaaring istorbohin. Nagbabad si Yusuf sa batsa at uminom ng maraming tubig, medyo nabawasan ang pakiramdam ng sobrang pag-init, ngunit nanatiling nakatayo ang kanyang pagkalalaki. Naiintindihan ko na ngayon, dahil ito sa Great Recovery Pill, katulad ng sa mga testicle ng kambing o mga pildores ng seal, pinapalakas nito ang pagkalalaki pagkatapos kumain. Tinapik ni Yusuf ang kanyang noo, napagtanto na ang golden core ay isang bagay na may labis na yang, na nakatakdang palakasin ang kanyang sinaunang yang. Hindi mahalaga, ilalabas ko ang sobrang init kapag nakuha ko na ang solidifying pill. Tumawa si Yusuf at saka nagpatuloy sa pagkuha ng pang-4, pang-5, pang-6. Isang elixir ang kanyang ininom, at ang enerhiyang nakaimbak sa kanyang dantian ay patuloy na lumalaki. Ang liwanag mula sa elixir ng Big Fetus Breath ay patuloy na umiikot ng walang katapusan, kumikinang at kumukurap, na parabang malapit na itong tumigas at maging isang tableta. Ngunit ang pakiramdam ng tuyong init ay lalong lumalakas, nagsimulang magbalat ang kanyang mga labi, at ang kanyang katawan ay nag-iinit, na parang may lagnat. Inisip pa rin ni Yusuf na ito ay labis na pagkalalaki at hindi niya ito isinapuso, sa halip, nilunok niya ang huling 2 golden cores ng sabay-sabay. Kasabay ng isang, boom, sa sandaling pumasok ang huling 2 golden cores sa kanyang tiyan, isang mahinang tunog ang nagmula sa dibdib ni Yusuf at kay dantian, at pagkatapos ay bigla niyang napagtanto na ang siyam na guhit ng lilang liwanag sa kanyang dantian ay sumabog at naging lilang apoy. Hindi matiis na sakit ang bumalot sa kanya, iyon ay ang sakit ng pag-aalab ng apoy sa loob ng kanyang katawan, isang sakit na hindi niya talaga matiis. Bukod dito, gamit ang kanyang telekinesis, nakita niya na ang siyam na apoy ay kumakalat sa kanyang mga meridian at mga organo. May usok pang ang lumalabas sa kanyang mga ilong at tainga. Halos magliyab na ang katawan niya. Nagsimulang bumula ang tubig sa batsa na parang kumukulo. Takot na takot si Yusuf at kasabay ng isang malakas na pagtalsik, lumabas siya ng banyera, saka nagmadaling buksan ang pinto, sabay sigaw, Black Jiao, 6 fingers, dali. Swoosh, swoosh, sumugod sina Black Jiao at 6 fingers papasok na parang ihip ng hangin, at nang makita nila ang apoy na kumikislap sa katawan ni Yusuf, agad silang nagulat. Guro, sinapian ka ng demonyo dahil sa sobrang init. Sigaw ni na Black Jiao at 6 fingers, na parabang gusto nilang malaman ito ng lahat. Dahil sa sigaw na ito, tumakbo palapit ang lahat ng iba pang halimaw, ang nagmumuni-muni na si Ruth Wilcox, si Amber Vance, ang 3 batang katulong, ang batang bulag, at ang iba pa. Hubad na si Yusuf, ngunit sa sandaling iyon, wala siyang pakialam sa kahinhinan, ito ba ang maalamat na pag-aari sa pamamagitan ng sobrang pag-init. Sa katunayan, pakiramdam niya ay nagliliyab siya. Ano ang dapat nating gawin? Sigaw ni Yusuf. Nakalunok ka ba ng golden cores? 2 sila. Biglang hinampes ni Black Jiao ang ulo niya at sumigaw. 2.
10 ang nalunok ko, bulyo ni Yusef. Nang marinig na nakalunok si Yusef ng 10 golden cores, lumitaw ang mga itim na guhit sa noo ng lahat ng mga halimaw. Sinusubukan ba ng kanilang Panginoon na magpakamatay? Yang apoy. Ito ay matinding apoy na, yang. Parehong babaeng amo, mabilis na balansehin ang yin at yang, kung hindi, tiyak na mamamatay ang amo. O kung hindi, hayaan mo akong gawin ito. Si Francisco Zoc, ang ahas, ay isang eksperto sa larangang ito, dahil nakakita na siya ng ganitong kaso. Alam na alam niya kung ano ang gagawin. Nang marinig ang mga salita ni Francisco, napanganga sina Ruth Wilcox at Amber Vance sa pagkamangha. Oo, ito ay isang kritikal na panahon sa cultivation, ang pagbabalanse ng yin at yang ang pinakamahalaga. Tumango ang lahat ng halimaw bilang pagsang-ayon. Hindi sumabog si Yusef dahil sa paglunok ng 10 golden cores, sa halip, nagpakita siya ng mga senyales ng matinding yang. Ito ay talagang lubhang kakaiba. Ngunit kahit na may matinding yang, kailangan pa rin ang matinding yin. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng yin at yang maaari nilang patayin ang apoy at talunin ang mga demonyo. Kasabay ng isang putok, ang malaking kamay ni Yusef Zoc ay sumugod, hindi na hinintay ang pagsang-ayon ng alinmang babae, direkta niya silang hinayla papasok sa silid at padabog na isinara ang pinto. Ilang sandali pa, umalangaw-ngaw ang mga hiyawan mula sa silid, mga sigaw na dulot ng sakit mula sa dalawang babae. Hindi ito gagana, Sus Mariosep, hindi, Black Jiao, hindi ito gagana. Halos mabaliw si Yusef Zoc sa silid dahil hindi na nakayanan ng dalawang babae ang kasalukuyang kalagayan niya. Kung hindi kayanin ng tatlong yan, ako na ang bahala. Sa labas ng pinto, malakas na sigaw ng demonyong ahas na si Francisco Zoc. Sandy, pasok ka rito dali. Nang mga sandaling iyon, umiiyak na si Amber Vance, si Yusef Zoc ay lubhang nakakatakot, ang kanyang katawan ay hindi kamukha ng anyo ng tao kundi mas parang isang nilalang na gawa sa apoy. Kaya, sinimulan niyang tawagin ang 3 maliliit na demonyo sa labas. Ganito rin ang naramdaman ni Ruth Wilcox, at matapos makipag-usap sa maliliit na demonyo, naunawaan nila ang mga benepisyo ng pagkakasundo ng yin-yang para sa cultivation, napagtanto nilang tunay na makakatulong ang 3 kay Yusef Zoc. Nang matanggap ang utos ni Amber Vance, biglang pumasok ang 3 maliliit na demonyo sa pinto, habang patuloy na binabantayan ng mas malalaking demonyo ang pasukan. Nang makakita si Yusef Zoc ng mga apoy na bumubuga mula sa kanyang mga butas ng ilong, pakiramdam niya ay malapit na talaga siyang masusunog ng buhay, nang walang anumang pagdadalawang isip, sinunggaban niya si Sandy at idiniin ito. Yin-yang pagkakatugma, ang walang hanggang prinsipyo. Ang 3 batang demonyo, na nasa kasagsagan ng kanilang kabataan at may malademonyo at yin na konstitusyon, ay mabilis na nagpahina sa apoy ni Yusef Zoc, at ang silid ay muling nabuhay dala ang mga kulay ng tagsibol. Hindi lumabas sina Ruth Wilcox at Amber Vance, at ang mas malalaking demonyo ay balisang naghintay sa labas. Lumipas ang isang buong araw at gabi bago binuksan ni Sandy ang pinto at naunang lumabas, namumula ang mukha. Nang mga panahong iyon, narating na niya ang late condensation period at malapit nang harapin ang ika-49 na tribulation para sa kanyang golden core. Kumusta na ngayon? Kumusta? Tanong ng mas malalaking demonyo, na puno ng pag-aalala. Bilasan ninyo at pakuluan ang tubig, kailangan ng maligo ng amo at kabit, umalis na kayo, utos ni Sandy. Agad na tumakbo ang mas malalaking demonyo para sumunod. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas si Yusef Zoc, kasama ang kanyang mga kasamahan, mula sa liblib na silid. Naglabas siya ng isang malakas na enerhiyang yang, ang kanyang presensya ay ibang-iba kaysa dati, at sa loob ng kanyang dantian, 9 na tableta ng tao ang walang tigil na umiikot. Nagtagumpay siya sa pagpapatigas ng 9 na tableta. Tila umani rin ng walang katapusang mga benepisyo sina Ruth Wilcox at Amber Vance, parehong babae ay nakarating na sa mga huling yugto ng foundation building at malapit nang makamit ang small fetal respiration. Ang 3 maliliit na demonyong babae ay nakarating na sa late condensation period. Sa loob lamang ng isang araw at isang gabi, sa ilalim ng pagsasaayos ng yin-yang, lahat ay nakatanggap ng napakalaking benepisyo. Siyempre, ang araw at gabing iyon ay walang katotohanan, nakakahiya kahit isipin pa.
Siyempre, tanging sina Yusuf Zoc, Ruth Wilcox, at Amber Vance lamang ang nahiya, habang ang tatlong maliliit na demonyo ay tuwang-tuwa. Hindi rin sineryoso ng mas malalaking demonyo ang mga bagay na iyon, normal lang naman iyon. Ginawa ito ng lahat ng mga magsasaka. Binabati kita sa amo sa pagpapatibay ng tableta, binabati kita sa mga kerida sa pagtatayo ng pundasyon. Nakita ng mas malalaking demonyo na nakagawa ng mga tagumpay sina Yusuf Zoc at ang dalawang kerida kaya't sabay silang lumuhad upang batiin sila. Ang mga mukha ni na Ruth Wilcox at Amber Vance ay namula na parang mansanas, tila ba handa ng tumulo ng dugo. Dahil sa inis, parehong nagtakbuhan ang mga babae at tumakbo palayo. Agad na sumunod sa kanila ang tatlong maliliit na demonyo, na itinuturing pa rin ang kanilang mga sarili bilang mga katulong. Hindi sila nang ahas na magpakita ng galit sa mga kerida, kaya ang nagawa na lang nila ay sundan ang mga ito para aliwin. Sige, lahat kayo, bumangon na. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay sa bulwagan. Nagpakita ng seryosong anyo si Yusuf Zoc, kahit na ang araw at gabing ito ang nagbigay daan sa kanya upang tunay na malasap ang tila makalangit na kaligayahan, lalo na kasama ang tatlong maliliit na demonyong iyon, talagang nakakaakit sila. Hindi, maliliit na demonyo talaga sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 699 ang habang buhay ng isang naghahanap ng tao. Nasa labas pa ba si Clay Wolf? Sa malaking bulwagan, kung inang nang may katalasan ang mga mata ni Yusuf Zoc. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagbasag at muling pagtayo, nagawa niyang makainom ng 9 na tableta sa isang iglap, na ginawang biyaya ang sakuna. Gayunpaman, hindi niya may pagpapatuloy ang paglilinang sa maikling panahon, dahil wala ng mga golden core na magsusuplay sa kanya. Nandoon pa rin siya, sagot ni Black Jiao. Nakarating na sina Sandy at ang iba pa sa huling panahon ng kondensasyon, at papalapit na ang kanilang kapigatian. Kaya bago dumating ang kanilang kapigatian, kailangan nating maghanap ng isang lihim na lugar para makatawid sila sa kapigatian, hindi ito posible sa mga bundok na ito. Alam na alam ni Yusuf Zoc na ang bundok ng manok ay isang mahiwagang kayamanan, isang kuwebo ng isang immortal, at kung si Sandy ang magpapasimula ng kapigatian, malamang nasisirain nito ang iba't ibang mga paghihigpit sa kuwebo ng mga immortal. Sa panahong iyon, walang magiging kaligtasan para sa bundok ng manok. Kung gayon ay maglalaban na lang tayo para makalabas. Guro, isama mo si Sandy at ang iba pa at palihim kang umalis. Nagngingit-ngit sina Black Jiao at ang iba pa at sinabing, walang pagmamadali, ang kapigatian ay nangangailangan pa rin ng kaunting panahon. Ikinumpas ni Yusuf Zoc ang kanyang kamay. Ang pag-abala kay Clay Wolf gamit ang kanyang mga dakilang demonyo ay hindi naman masamang ideya, ngunit tiyak na magkakaroon ng mga nasawi, at dahil tapat ang mga dakilang demonyo, ayaw niyang mamatay ang mga ito. Siya nga pala, may itatanong ako sa iyo. Biglang naalala ni Yusuf Zoc ang kadena, kaya agad niyang sinabi, nang hinahabol ako ng pinuno ng sekta ng Tianyuan, aksidente akong nakapasok sa isang bundok. Sa loob ng bundok na iyon, mayroong isang tuyong balon na bumulusok ng mahigit 100 li sa kailaliman ng lupa. Sa kailaliman na iyon, mayroon talagang isang haligi, at nakatali sa haliging iyon ang isang kadena, na mas makapal pa sa aking baywang. Ang kadena, hindi ko alam kung saang material ito ginawa, ay napakalamig at napakatigas, wala rin akong ideya kung saan patungo ang kadena. May narinig ka na ba tungkol sa underground chain na ito? Hindi. Mayroon bang ganoon? Gulat na bulalas ng lahat ng malalaking demonyo. Ang haba naman ng kadena. Hamukay ako ng mga 10 metro papasok doon, pero nangangamba ako na baka maliit na sulok lang iyon ng kadena. Kaya sa isang konserbatibong pagtatansya, ang cade ng iyan ay malamang na mahigit 100 li ang haba. Siyempre, nanghuhula lang ako. Nako, napabuntong hininga ang lahat ng marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc. Isang kadena ang nagbaon ng 100 li sa ilalim ng lupa. Isang napakahabang kadena pa. Ano kaya ang posibleng nakakandado ng cade ng iyon? Hindi pa namin ito naririnig. Total, halos buong buhay natin ay ginugol natin sa East Sea, umiling ang mga malalaking demonyo. Ang kasaysayan ng mainland ay sumasaklaw ng mahigit ilang libong taon, hindi ba? May mga tao na sa mainland bago pa man ang Saint Dragon Empire. Matagal ng panahon ang nakalilipas,
na tinatawag na Middle Ages, at bago iyon, ang sinaunang panahon, at maging bago pa iyon, ang Primordial Age. Sa makatuwid, ito ay isang lupain na puno ng mahika, at maraming sikreto ng mainland ang hindi man lang alam naming mga demon cultivator, lalo na ang mga tao. Pagkatapos maitatag ang Imperyong Saint Dragon, sinasabing sinunog nila ang mga libro at binubura ang mga talaang pangkasaysayan, na sumisira sa marami sa mga nakaraang materyales at sikreto ng kasaysayan. Kaya naman, tao man o demon cultivator ngayon, ang alam lang ng lahat ay ang Saint Dragon Empire at ang lugar na ito ay tinatawag na Saint Dragon Continent. Lahat ng sekta na umiiral ngayon, kabilang ang Saint Dragon Pavilion, at iba pa, ay lumitaw lamang noong panahon ng pagtatatag ng Saint Dragon Empire. Kung tungkol sa mga nauna, walang nakakaalam. Dahil kahit ang pinakamakapangyarihang magsasaka ay hindi mabubuhay ng lampas sa 5,000 taon. Bagamat sila ay mga demonyo, kahit ang pinakamatanda sa kanila, si George Zoc, ay hindi pa 1,000 taong gulang, karamihan ay ilang daang taong gulang pa lamang. Tunay nga, kahit ang mga naghahanap ng Dao ay hindi mabubuhay magpakailanman. Ang kawalang hanggan ay isa lamang pangarap, isang mithiin. Lahat ay sadyang nagpupumilit para sa mithiing iyan. Kunin halimbawa si Michael Wolf mula sa sekta ng Tian Yuan. Ang kanyang cultivation level ay dapat nasa Divinity Transformation o marahil ay nalampasan pa ito, ngunit ang kanyang aktwal na edad ay tiyak na hindi hihigit sa 1,000 taon, sa pinakamarami, 7 hanggang 800. At may mga limitasyon sa paglilinang, kapag ang isang tao ay hindi makalusot sa isang kaharian sa loob ng mahabang panahon, ang katapusan ng kanyang buhay ay hindi maiiwasan. Siya nga pala, alam mo ba ang tungkol sa mga limitasyon sa edad para sa iba't ibang cultivation realms? Tanong ni Yusuf Zoc na may kuryosidad. Alam ko ito. Dahan daw ang humakbang si George Zoc sa kangumiti at sinabing, ang mga tao sa inyo na hindi pa nakarating sa innate realm ay hindi mabubuhay ng higit sa 120 taon, habang ang mga nasa innate realm ay hindi mabubuhay ng higit sa 180 taon. Ang mga nasa foundation establishment ay hindi lalagpas sa 240 taon, at ang mga may hininga ng buhay ay mabubuhay lamang ng hanggang 300 taon. Kung aabot ka sa 300 taong lifespan limit nang hindi mo naabot ang core formation, walang ang mamamatay ka at magiging tambak ng mga buto. Ang mga nakaabot sa core formation ay maaaring mabuhay ng hanggang 420 taon, iyon ay 2 pang siklo na tig-60 taon. Ang mga individual na nasa golden core ay nabubuhay ng 480 taon, ang mga individual na nasa feather transform ay nabubuhay ng 540 taon, at ang mga may nascent soul ay umaabot ng 60 taon, lahat ay batay sa 60 taong GZ cycle. Siyempre, kaming mga demon cultivator ay iba sa inyong mga tao, ang aming habang buhay ay medyo mas mahaba kaysa sa mga tao. Tingnan mo ako, halos 1,000 taong gulang na ako, at hindi ba't ang aking Panginoon ang tumulong sa akin na makamit ang feather transform? Ibig sabihin ba niyan, kahit ano pa ang antas ng cultivation, mamamatay ang isang tao kapag umabot na sa hangganan ang kanyang lifespan? Huminga ng malalim si Yusuf Zoc. Tumango si George Zoc, oo, iyan ang pangunahing katotohanan ng makalangit na daw. Kung hindi ka makalusot, hindi kayang ipagpatuloy ang paghabol sa tao, paano ka hahayaang mabuhay ng makalangit na daw? Ano ang silbi kung hahayaan kang mabuhay? Pagdating ng panahon, kung hindi ka mamamatay sa katandaan, haharap ka sa mga kalamidad o mamamatay ka pa nga sa aksidente, batas iyan. Ibig bang sabihin yan ay maaari na akong mabuhay ng hanggang 420 taon? Mabubuhay pa kaya ako ng 400 taon? Nanlaki ang mga mata ni Yusuf Zoc. Ang landas na ito ng paglilinang ay talagang may mga benepisyo. Ngayong naabot ko na ang core formation, hanggat walang aksidente, hindi ako mamamatay sa loob ng 400 taon. Ang mabuhay ng 400 taon ay nakakapanabot isipin pa lamang. Hindi nakakapagtaka na determinado si Jerome Hart na pumunta rito, sino ba naman ang hindi gugustuhing mabuhay ng ganito katagal? At ngayon, sina Ruth Wilcox at Ember Vance ay maaari ring mabuhay ng mahigit 200 taon, napakagandang balita. Naway magkaroon ang Panginoon ng walang hanggang mahabang buhay. Sabay-sabay na yumoko ang grupo ng mga pangunahing demonyo. Tama na ang pambabula,
bumili ka na ng pagkain at inumin, gusto kong magdiwang kasama ang dalawang kerida mo, haha, ipaalam mo sa kanila ang magandang balita. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok habang tumatakbo patungo sa panloob na bulwagan. Ano kaya ang mararamdaman ng dalawang babae kapag nalaman nilang maaari silang mabuhay ng mahigit 200 taon na ngayon? Ano, 240 taon? Nang marinig ng dalawang babae si Yusuf Zok na sinasabi sa kanila na ang pag-abot sa foundation establishment ay maaaring magbigay sa kanila ng habang buhay na 240 taon, sila ay natigilan. Kaya ba talaga nilang mabuhay ng ganoon katagal? Kapag pareho na kayong nakaabot sa solidifying pill, mabubuhay kayo ng 420 taon, nakangiting sabi ni Yusuf Zok. Sa pagkakataong ito, tayo ay tunay na nagiging mga immortal na mag-asawa. Ate, naging mga halimaw na tayo, bulalas ni Amber Vance habang kamakawe ang dila. Siya ang tunay na halimaw. Sinulyapan ni Ruth Wilcox si Yusuf Zok ng may pagsisisi, hindi pa rin maalis sa isip ang kanilang magdamag na pagkikita. Tama, ikaw ang pinakamalaking halimaw. Hajijek ni Amber Vance. Kuwit, nang sumapit ang gabi, nagawa pang kumuha ng baboy ang mga pangunahing demonyo para ihawin sa apoy. Tama, isang tunay na baboy, at tila may mga manok, pato, at tupa rin sa likod na bundok, mayroon pang ang taniman ng mga gulay at iba pa. Ito lahat ang mga bagay na kanilang ninakaw mula sa mga kalapit na bayan noong mga nakaraang araw, pagkatapos umalis ni Yusuf Zok sa Chicken Mountain, walang pidyaw nilang sinalanta ang mga taong bayan. Sa loob ng ilang magkakasunod na araw, nakawin nila ang sapat na makakain sa loob ng ilang taon, at sinasabing isang bayan ang tuluyan nilang nawalan ng laman. Guro, ngayong matatag mo na ang iyong tableta, dapat mo nang matutunan ang mga pamamaraan ng tao, tulad ng swordsmanship, talisman recording technique, formation technique, maging ang thunder and lightning technique, sonic power, at iba pa. Ang lahat ng ito ay maaaring magpahusay sa iyong lakas sa pakikipaglaban. Kung hindi, dahil isa ka lamang cultivator na nakabuo ng core ngunit walang ginagamit na kasanayan, magiging dehado ka kapag nakaharap mo ang iba na kayang gumamit ng iba't ibang spell, payo ng mga pangunahing demonyo kay Yusuf Zok habang kumakain at umiinom ng magkasama. Gusto ko ring matuto, kaya turuan mo ako, ha? Inikat ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7 ang paglaban sa lila na apoy ng langit. Iminungkahi ng mga demonyo na dapat matuto si Yusuf Zok ng mga spell at swordsmanship, dahil ang pagkadalubhasa sa mga ito ay tiyak na magpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban, at gusto rin ni Yusuf Zok na matuto, ngunit wala siyang lugar na magagawa iyon. Noong nasa Tianyuan sect ka, wala ka bang natutunang spell? Tanong ng mga demonyo. May mga spell ba? Gaano na ba ako katagal na natili sa Tianyuan sect? Ang natutunan ko lang ay ang Tianyuan Heart Art Method, pero sa tingin ko ay hindi ito kasing husay ng aking Harmony Song Art. Umiling si Yusuf Zok, Tianyuan Heart Art Method, Harmony Song Art, ang mga ito ay para sa Qigong, paglinang ng sariling larangan. Samantalang ang mga spell o mga teknik sa espada ay walang kaugnayan sa kaharian ng isang tao, ang mas sopistikadong sining at kasanayan sa pag-espada, hanggat alam mo kung paano gamitin ang mga ito, ay magiging mas nakamamatay habang bumubuti ang iyong kaharian. Nandito pa rin ang dalawang maliliit na cultivator mula sa Tianyuan sect, bakit hindi natin sila tanungin? Biglang mungkahi ng isang demonyo. Sino sa dalawa? Sandali na nalitaw si Yusuf Zok, ngunit pagkatapos magtanong, mabilis niyang naalala na mayroon pa ring dalawang bihag mula sa Tianyuan sect, isang babae at isa na nagngangalang Samson Wilcox. Iyong dalawang iyon ay nasa yugto ng solidifying pill, ang babae ay lumpo, ngunit ang lalaki ay hindi pa nasusuka. Malakas na deklarasyon ng itim na hari ng Jiao. Naaalala ko na ngayon, naaalala ko na. Dalhin ninyo sila rito, baka makatulong pa ang mga iyon. Nagliwanag ang mga mata ni Yusuf Zok, naalala ang nabanggit ni Samson Wilcox na ang babae ay kamag-anak ng isang elder ng Tianyuan sect, isang pangalawang henerasyong opisyal ng sect. Di nagtagal, si Samson Wilcox at ang babae ay dinala sa plaza sa isang nakalulungkot na kalagayan. Nawasak ang dantian ng babae at nadurog ang golden core niya, dahilan para maging lubhang mahina siya, hindi man lang siya pwedeng mamatay kung gugustuhin niya.
Si Samson Wilcox ay mukhang magulo rin, may magulo na balbas at kulot na buhok, halatang labis ang paghihirap niya nitong mga nakaraang araw. Halika, halika, Samson, kumain ka. Medyo maganda ang impormasyong ibinigay mo sa akin, nakangiting sabi ni Yusuf Zoc kay Samson Wilcox, habang ang babae ay patuloy na lumulunok ng laway, halatang gutom na gutom nitong mga nakaraang araw. Kung wala siyang cultivation level at kumakain lang ng isang beses kada ilang araw, magiging kakaiba kung hindi siya nagugutom. Bukod dito, maswerte siya na hindi siya nilabag ng mga demonyong ito, tila naiiba sila sa ibang mga demonyo. Kung ibang mga demonyo sila, magagarantiya pa ba niya ang kanyang kailan isang puri? Francisco, bigyan mo siya ng karne at lagyan mo siya ng alak. Comandat si Yusuf Zoc sa demonyong ahas na si Francisco Zoc habang nakatawa. Umukit si Francisco Zoc ng isang malaking piraso ng inihaw na karne at naglagay ng isang pitchel ng alak sa harap ng babaeng magsasaka. Wala nang ibang pakialam ang babaeng magsasaka at sinimulang kainin ang pagkain. Ilang araw na ang nakalipas, mapanghamon pa rin siya, ngunit ngayon, kapalit ng isang piraso ng karne, isinantabi niya ang lahat ng alalahanin, ganito ang ugali ng mga magsasaka. Mas lalong sabik na sinubo ni Samson Wilcox ang kanyang bibig ng karne, tumatango at yumuyuko ng walang tigil kay Yusuf Zoc. Dahan-dahan ka lang kumain, may mga tanong kami sa'yo pagkatapos, natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Oo, kahit anong gusto mong itanong, sasagutin ko agad. Hindi naman ako nagmamadaling kumain, paulit-ulit na tumanggo si Samson Wilcox. Ano ang pangalan niya, at ano ang kamag-anak niya sa sinong nakatatanda? Itinuro ni Yusuf Zoc ang babae at nagtanong. Sumagot si Samson Wilcox, ang pangalan niya ay Adalyn Shaw. Ang ikalimang elder ng sekta, si Adalyn Unfair, ay ang sarili niyang lolo. Ano ang antas ng paglilinang ni Adalyn Unfair? Bagamat ilang araw nang nanatili si Yusuf Zoc sa sektang Tianyuan, wala talaga siyang alam tungkol sa mga panloob na bagay ng sekta, dahil ang tanging focus niya ay ang paghahanap kay Paisley Kirk. Nang umalis kami, naghahanap ang lolo ko ng lugar para makatawid sa 5 na kapigatian. Kung pagbabasehan ang oras na lumipas, dapat ay natapos na niya ang tribulation at naabot na ang nascent soul cultivation level. Biglang singit ni Adalyn Shaw. Nako, isa na namang nascent soul powerhouse ngayon, no? Napangiti si Yusuf Zoc, kumusta ang relasyon mo sa lolo mo? Pinakamamahal siya ng lolo niya. Panipi, kahit 25 taong gulang pa lang siya, nakarating na siya sa core formation. Lahat ay salamat sa tulong ng kanyang lolo, sabi ni Samson Wilcox na may bahid ng inggit. Alam ko, bilisan mo at kumain, nakangiting tumanggo si Yusuf Zoc, hindi na nagtanong pa. Mama, guro, ikaw, hindi mo naman kami papaalisin, di ba? Awa, Panginoon, awa. Nang marinig si Yusuf Zoc na sinasabi sa kanila na kumain ng mabilis, namutla ang mukha ni Samson Wilcox. Ito na ba ang huling kainan nila? Paalisan pagkatapos kumain. Ang babaeng nagngangalang Adalyn Shaw ay mayroon ding nag-aalalang ekspresyon. Ang paghihirap at pamumuhay sa dilim nitong mga nakaraang araw ay nagpaisip sa kanya na lalong nagiging takot siyang mamatay. Haha, sinabi ko na ba na papatayin kita? Kumain ka agad, pagkatapos ay maligo ka at magpalat ng damit. Natapos magsalita si Yusuf Zoc, tumayo, at tinawag ang hari ng itim na Jiao, at pareho silang bumalik sa pangunahing bulwagan. Ibigay mo sa akin ang singsing, dapat ay kaya ko na itong isuot ngayon, di ba? Sabi ni Yusuf Zoc nang may mapang-akit ng ngiti. Kung makakakuha ka ng mas magandang space treasure sa hinaharap, pakibalik sa akin ang singsing na ito, medyo atubili na sabi ng Black Jiao. Sa 16 na malalaking demonyo, siya lang ang may ganitong space ring. Kahit ang Tianyuan sect ay maaaring wala nito, isa itong walang kapantay na kayamanan. Nakangiting nagmura si Yusuf Zoc habang inaagaw ang singsing, at pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, hinayaan din niyang bumagsak ang isang patak ng kanyang essence blood sa singsing. Walang reaksyon. Ano ang susunod kong gagawin? Walang nakitang tugon si Yusuf Zoc mula sa singsing kahit na natulo na ang kanyang dugo dito. Oh, hayaan mong tulungan kita sa pagpipino, kailangan itong pinoin, sabi ng itim na Jiao habang akmang ibubuga niya ang apoy kay Dan.
Ang mga solidifying peel cultivator ay walang danfire, na lumilitaw lamang pagkatapos maabot ang Golden Core Realm at mabanyagan ng makalangit na tribulation. Sa makatuwid, kung nais ni Yusuf Zok na pinuhin ang singsing, kailangan niyang sundin ang dalawang hakbang, ang una ay ang blood bonding, at ang pangalawa ay ang pagpipino, na nangangailangan ng patuloy na pag-aambag ng essence blood. Teka sandali lang, parang may apoy ako. Turuan mo na lang ako ng gagawin ko, sabi ni Yusuf Zok. Biglang nanginig ng malakas ang kanyang katawan, at isang manipis na lilang apoy ang nagliyab sa dulo ng kanyang daliri. Agad na nagulat ang hari ng itim na Jiao. Lilang apoy. Paano nagawang mapaputok ni Dan ang isang solidifying peel cultivator? Paano ito naging posible? Biglang napagtanto ng hari ng itim na Jiao na tila may kakayahan ang kanyang Panginoon na gawin ang kahit ano, na lubhang nakakatakot. Hindi ko alam kung anong nangyari. Natatandaan mo ba noong nabaliw ako bago uminom ng solidifying peel? Ang apoy ay pinakawalan mula sa liwanag ng sanggol sa aking dantian. Pagkatapos kong mabuo ang solidifying peel, kusang dumating ang apoy, natatawang sabi ni Yusuf Zok. Teka, ano na ang susunod kong gagawin? Ilagay mo ang singsing sa apoy para initin ito, at pagkatapos ay patuloy mong ipatak ang dugo ng iyong asensya. Kapag natunaw na ang singsing, doon na kumpleto ang pagkakadikit. Hindi naman mawawala yan kapag natunaw na, di ba? Gulat na tanong ni Yusuf Zok. Hindi, iyan ang mahika ng mga matataas na antas na magic treasures. Halmahin gamit ang apoy ni Dan at halmahin gamit ang dugo ng asensya, ang singsing ay natural mong pipinuhin at papasok sa iyong dantian. Kung gayon, pwede mo na itong itago o isuot sa daliri mo ayon sa gusto mo. Ang ganda. Hindi na makapaghintay si Yusuf Zok na simulang sunugin ang singsing gamit ang lilang apoy sa dulo ng kanyang daliri. Gayunpaman, sa loob ng wala pang 2 segundo, pagkahulog niya ng isang patak ng dugo, natunaw ang singsing. Nakanganga ang bibig ng hari ng itim na Jiao, bakas sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. Ang alam mo lang, pininaw lang niya mismo ang singsing na ito nang marating niya ang Golden Core Realm, at inabot siya ng 49 na araw. Pero ngayon, sa loob lamang ng isang hininga, ang singsing ay pino na ng apoy ng kanyang Panginoon. Anong klaseng apoy ito? Sa sandaling iyon, napabulala si Yusuf Zok ng mahina dahil nakita niya ang singsing sa loob ng kanyang dantian. Sa isang pag-iisip, biglang lumitaw ang singsing sa kanyang kamay. Guro, ang iyong apoy ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa sa apoy ni Dan ng Golden Core. Ano itong apoy na ito? Nako, sigaw ng itim na Jiao, lubos na nagulat. Sa ganitong apoy, kayang lipulin ng master ang kahit sino sa Golden Core Realm, di ba? Talaga, ilabas mo ang apoy mo, paghambingin natin at tingnan kung sino ang mas mainit. Hindi ko alam na ganito pala kainit ang apoy na ito, sagot ni Yusuf Zok.